Isang malutong na sampal sa mismong salo-salo ng aming pamilya. Walang kwentang manugang, hindi marunong mag-alaga ng asawa. Iyan ang isinigaw ng biyenan ko, matapos niyang sampalin ang sarili kong ina. Sa sobrang galit, ibinagsak ko ang mesa, humiling ng annulment, at binawi ang lahat ng puhunan ko sa kumpanya ng asawa ko. Sa loob lamang ng 3 oras, bangkarote ang buong pamilya niya. Ako si Angela Reyes, at ito ang kwento kung paano ko natuklasan na sa isang kasal, hindi sapat ang pag-ibig lang. Kailangan din ng respeto at mga hangganan. Ang pangalan ko ay Angela Reyes. 25 taong gulang. May-ari ng isang network ng mga tindahan ng construction materials at mga kagamitan sa bahay sa Manila. Mga tiles, pintura, sanitary ware, ilaw, mga bagay na tunog panlalaki. Ngunit ito ang bumuhay sa akin sa araw-araw. Ikinukwento ko ito hindi para manira ng kahit sino, kundi para mag-iwan ng isang mamahaling aral tungkol sa mga hangganan sa isang kasal. Isang bagay na dati, sa aking kamusmusan, ay inakala kong sapat na ang pag-ibig lamang. Ang kasal namin ni Marco Santos ay ginanap noong unang bahagi ng Oktubre 2025. Inihanda ng pamilya ko ang isang selebrasyon ayon sa aming tradisyon. Sa umaga ang kasal sa simbahan, sa tanghali ang reception, at sa gabi ang aming unang gabi bilang mag-asawa. Ang aking ama, si Tatay Arturo, ay isang taong tahimik. Ngunit sa araw na iyon, palakad-lakad siya, inaayos ang bawat upuan, nag-aalala na baka hindi maging komportable ang mga bisita. Ang aking ina ay nakatayo malapit sa reception table. Ang kanyang mga mata ay palaging nangingilid sa luha, sa pagitan ng saya at kaba. Ang kaba ng isang ina na magpapaalam sa kanyang anak na babae. Takot na baka magdusa ito. Si Marco ay 2 taon na mas matanda sa akin, isang direktor sa kumpanya ng interior design na Santos Design Solutions. Maganda ang kanyang tindig, magalang magsalita, at marunong magdala ng sarili sa harap ng mga nakakatanda. Kaya sinasabi ng lahat na masuwerte ako. Nagbibiro pa nga ang mga kamag-anak. Si Angela, magaling sa negosyo. Tapos ang asawa, gwapo pa, bagay na bagay talaga. Ngumingiti lang ako kapag naririnig ko iyon. Gumaan din ang loob ko. Pagkatapos ng maraming taon ng paghihirap, gusto ko na ring magkaroon ng sariling pamilya, may kasamang maghapunan, at magplano para sa hinaharap. Napakasaya ng resepsyon noong araw na iyon. Mga kasosyo sa negosyo, mga kliyente, at mga kamag-anak mula sa magkabilang panig. Naaalala ko pa ang amoy ng lechon na niluluto sa lugar, ang kare-kare na mayaman sa sahog, at ang mainit na bulalo, mga pagkaing gusto ng mga matatanda dahil nakakabusog. Nagpatugtog ang banda ng masiglang musika. Ang entablado ay pinalamutian ng mga kumukutitap na ilaw. Lumabas ako suot ang isang pulang Filipiniana gown na may gintong burda. Nanginginig ang kamay ko nang hawakan ko ang kamay ni Marco. Dahan-dahan niyang pinisil ang kamay ko at ngumiti. "Huwag kang kabahan, mahal. Ikaw ang pinakamagandang nobya ngayong araw." Nang marinig ko iyon, naniwala akong pinili ko ang tamang tao. Ngunit ang kaligayahan, minsan, ay hindi nasisira dahil sa isang malaking dagok. Nagkakaroon ito ng lamat mula sa maliliit na siwang na ating binabaliwala. Noong hapong iyon, bago magsimula ang reception sa gabi, bumulong si Marco sa aking tainga. "Angela, pak-transfer naman ng capital na pinag-usapan natin. Para bukas ng umaga, makapag-order na ako agad ng materyales para sa workshop." Nagtanong ako ulit. "Yung UAI may milyon ba, Marco?" Tumango siya. Ang kanyang boses ay matatag. "Oo, mahal. Kailangan ko. Sa perang iyon, makakabangon ang kumpanya ko. Mag-asawa na tayo, di ba?" Tumingin ako sa aking ama at ina na abala sa pagbati sa mga bisita. Inisip ang kasal na nagaganap. Inisip ang mga salitang mag-asawa na tayo. At pagkatapos ay nitransfer ko ang pera. Isang malamig na linya ng teksto ang lumabas bilang notifikasyon mula sa bangko. Habang kinukumbinsi ko ang sarili ko, hayaan na. Iisang pamilya na kami.
Noong unang gabi, pagkatapos umuwi ng mga bisita, bumalik kami sa maliit na apartment na inuupahan ni Marco, malapit sa kanyang workshop sa Pasig. Bago pa ang bedsheet sa kwarto, kulay puting-puti. Sa ibabaw ng mesa, may isang bouquet ng bulaklak mula sa kasal at isang kahon ng cream puffs na pinadala ng aking ina. Takot na baka magutom ang kanyang anak, kakatanggal ko pa lang ng mga hair clip nang magbukas na si Marco ng isang bote ng beer. Para sa ating selebrasyon, sabi niya. Sa simula, may malay pa siya. Nagsasalita pa tungkol sa hinaharap. Sa susunod na taon, bibili kami ng bahay, magkakaanak, at magbubukas siya ng bagong workshop. Nakikinig ako na may halong pagod at saya. Sinasabi sa aking sarili na sa wakas, papasok na ang buhay ko sa isang mapayapang yugto. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang kanyang pagkalasing ay hindi yung tipong kumakanta o maingay, kundi yung nagbubulungan, nanlalabo ang mga mata, at nagsasabi ng mga bagay na hindi sasabihin ng isang taong matino. Sumandal siya sa unan. Tumawa. Ang galing mo talaga. Amy Million. Diretso agad. Tunay na asawa ko. Natahimik ako. Tapos sinabi ko, lasing ka na, Marco. Matulog na tayo. Umiling siya. Kinapakapan niya ang kanyang cellphone na para bang takot na may mawala. Pagkatapos ay nagtanong siya sa isang normal na tono, na parang nagtatanong lang ng presyo ng gulay sa palengke. Uy, ilang digit ba ang password ng safe sa bahay ninyo? Saan mo tinatago ang susi? Pati ba mga titulo ng mga commercial spaces mo? Sa safe mo rin tinatago? Natigilan ako. Isang kakaibang pakiramdam ang pumasok sa isip ko. Para bang may isang taong kakatanggal lang ng kurtina. At ipinakita ang tanawin sa likod nito na hindi kasing ganda ng inaasahan ko. Sinubukan kong panatilihing normal ang aking boses. Bakit mo tinatanong yan, Marco? Ngumisi siya. Mag-asawa na tayo, di ba? Para matulungan kitang i-manage, sabi ni Mama. Ang lalaki dapat ang may hawak ng kontrol. Kung hindi, baka kontrolin ng asawa. Ang mga salitang may hawak ng kontrol ay bumagsak sa sahig ng kwarto na parang malamig na yelo. Tinitigan ko ang lalaking nakahiga sa harap ko. Si Marco pa rin. Pero bakit parang napakalayo niya? Bigla kong naintindihan. Para sa kanya, ang perang katatransfer ko lang ay hindi patunay ng tiwala, kundi patunay na kaya na niyang humawak ng kutsilyo. Nanikip ang dibdib ko. Palaging sinasabi ng ina ko, sa isang kasal, ang pinakamahalaga ay ang paggalang sa isa't isa. Nagbili ng aking ama, mas mabuti pang magutom kaysa mawalan ng karangalan. Dinala ko ang mga prinsipyong iyon sa kasal na ito. Samantalang si Marco, mukhang may daladalang isang listahan ng mga utang. Hindi ako nakipagtalo. Hinila ko lang ang kumot para sa kanya at sinabing, matulog ka na, Marco. Kailangan pa nating pumunta sa bahay ni na tatay at nanay bukas. Nagbulong siya, pagkatapos ay humarap sa dingding. Pinatay ko ang ilaw at humiga, ngunit dilat na dilat ang aking mga mata. Sa balkonahe, pumasok ang hangin sa siwang ng bintana. Mahina ang tunog ng mga sasakyan sa kalsada. Sa loob ng puso ko, isang pagkabalisa ang nagsimulang mag-apoy na parang uling. Ang gabi ng aking kasal, na dapat sana'y simula ng kapayapaan, ay para bang nakatayo ako sa bingit ng isang bagay na napakaiba. Isang bagay na kung mas naging alerto lang ako noon, marahil ay mas maaga kong napansin. Ang isang tao ay maaaring magsuot ng mamahaling damit, magsalita ng matatamis na salita, ngumiti sa lahat ng kamag-anak. Ngunit ang kasakiman sa kanyang puso ay hindi kayang umarte. Tumingin ako kay Marco na natutulog. Amoy alak ang kanyang hininga. Tinanong ko ang sarili ko, nagpakasal ba ako o pumirma lang sa isang kontrata kung saan iisang panig lang ang makikinabang? Hindi ako nakatulog ng mahimbing hanggang madaling araw at nagising ako sa malakas na kalabog sa pinto. Hindi isang magalang nakatok, kundi parang may naghahampas ng likod ng kamay sa kahoy na pinto. Gising na ba kayo? 7:00 na. Sa bahay na ito, walang tulog hanggang tanghali. Ang boses ni Nanay Loida, ang aking biyenan,
ay matalas at matinis. Agad akong napaupo, kumakabog pa rin ang puso ko. Maliit ang apartment na ito, at manipis ang mga pader. Ang boses niya ay malinaw, na parang nakatayo siya sa tabi ng kama. Sumulyap ako kay Marco, nakatalikod pa rin siya sa akin. Hinihila ang kumot hanggang sa balikat. Nagkukunwaring walang naririnig. Nagmamadali akong nagsuot ng duster, at binuksan ang pinto. Nakatayo doon si Nanay Loida. Maayos na nakapusod ang kanyang buhok. Suot ang isang duster na batik na madilim ang kulay. Ang kanyang mukha ay seryoso, na parang nag-iinspeksyon ng isang hanay. Nang makita niya ako, sinuri niya ako mula ulo hanggang paa. At pagkatapos ay binitiwan ang isang malamig na pangungusap. Manugang ka, pero mukha ka pang inaantok. Kapag sumama ka na sa asawa mo, dapat alam mo ang oras. Sa babae, ang importante ay ang asal. Ngumiti ako ng pilit, sinusubukang maging magalang. Opo, Nay. Magandang umaga po. Pasensya na po. Medyo napagod ako kagabi. Hindi siya sumagot. Itinuro lang ng kanyang baba ang kusina. Igawa mo ako ng tsaa. Tapos linisin mo yung mesa. Ang kalat kagabi, sumang-ayon ulit ako. Ngunit parang dinaganan ng bato ang puso ko. Umagang umaga. Hindi pa nakakapaghilamos. Kailangan ko nang makinig sa isang sermon. Pinakalma ko ang sarili. Hayaan na. Bagong manugang pa lang. Magparaya ng kaunti para mapayapa ang sitwasyon, sabi ng iba. Ang isang beses na pagpaparaya raw ay magdudulot ng siyam na kabutihan. Kung magiging matiyaga ako, magiging payapa ang tahanan. Pumunta ako sa kusina at binuksan ang ilaw. Malinis ang kusina, ngunit ang pagkakaayos ay tipikal sa mga matatanda. Ang mga lalagyan ng asukal at asin ay nakalagay sa gilid ng mesa, ang lata ng tsaa sa tabi ng gas stove, at ang basahan ng plato ay nakasabit kasama ng pamunas ng kamay. Hinanap ko ang takure at tasa. Si Nanay Loida ay nakasandal sa pinto ng kusina. Hindi tumutulong. Nagmamasid lamang na parang isang hurado. Nagbuhos ako ng mainit na tubig para banlawan ang takure. Tapos inilagay ang tsaa. Ang mabangong singaw ay umuusok. Dinala ko ang takure sa mesa. Maingat na inilagay. At pagkatapos, ay ibinuhos para sa kanya. Humigop siya ng kaunti at kumunot ang noo. Ang tsaa, dapat 2 beses binabanlawan. Paano mo binanlawan? Bakit parang iba pa rin ang lasa? Natigilan ako. 1 beses ko lang binanlawan, tulad ng karaniwang ginagawa sa bahay namin. Pero dahil sinabi niya iyon, ibig sabihin ay mali ako. Nagmadali akong mag-ayos. Ah, ganun po ba? Nay, pasensya na po. Gagawa po ako ulit ng bago, na ayon sa gusto ninyo. Inilapag niya ang tasa na may tuyong tunog. Hindi ayon sa gusto ko, kundi ayon sa patakaran. Manugang na hindi marunong sa patakaran, pagtatawanan lang ng mga tao ang pamilya ng asawa. Ang salitang mga tao mula sa kanya ay parang isang latigong hindi nakikita. Sa probinsya namin, madalas gamitin ng mga matatanda ang salitang mga tao para piliting sumunod ang mga kabataan dahil sa takot sa tsismis ng mga kapitbahay. Sanay na akong marinig iyon. Pero hindi ko inaasahan na ako ang magiging target nito. Sa 2nd araw pa lang pagkatapos ng kasal, tahimik akong gumawa ulit ng tsaa. Habang basa pa ang aking mga kamay, lumipat siya sa ibang paksa na para bang may inihanda na siyang materyales para sa sermon. Pwede kang magtrabaho, pero dapat asikasuhin mo ang mga gawaing bahay. Wag, dahil may pera ka, pakiramdam mo, ikaw na ang pinakamagaling. Sa bahay ng asawa mo, may biyanan ka sa itaas mo, may asawa ka sa tabi mo. Dapat alam mo ang iyong lugar kapag nagsasalita at kumikilos. Sinubukan kong panatilihing malambing ang aking boses. Opo, Nay. Naiintindihan ko po. Hindi ko rin po intensyon iyon. Pinutol niya ako. Ang pag-intindi, dapat, ginagawa. Huwag puro salita. Ang lalaki, kailangan ng asawang marunong mag-alaga ng bahay. Magaling ka sa negosyo. Hindi ko ipinagbabawal. Pero kung laging abala ang babae, sino ang mag-aalaga sa asawa?
Ang pangungusap na iyon ay parang payo, ngunit ang tono ay isang utos. Tumingin ako sa direksyon ng kwarto. Medyo bukas ang pinto. Umaasa akong lalabas si Marco. At may sasabihin. Ma, hayaan mo na. Masasanay din si Angela. Isang pangungusap lang sana, para malaman kong hindi ako nag-iisa. Pero hindi. Nanatiling tahimik ang kwarto. Pinili ni Marco ang ligtas na daan para sa kanya. Habang ako, kailangan kong harapin ang pagsubok na ito ng mag-isa. Isang pagsubok kung saan kailangan kong sumunod, maging matiyaga, at alamin ang aking lugar. Nagpatuloy si Nanay Loida. At saka, narinig ko kay Marco kahapon, nagpapatakbo ka raw ng ilang tindahan, ang pera at mga importanteng dokumento. Mas mabuting ibigay sa asawa para siya na rin ang mag-manage. Pag ang babae ang may hawak ng yaman, maaga o huli, magkakaroon ng problema. Nanikip ang dibdib ko. Pera na naman. Inilapag ko ang basahan. Tinitigan siya. Sinubukang magsalita ng malinaw nang hindi bastos ang dating. Ganito po, Nay, ang negosyo ko po ay may sistema. Ang mga dokumento ay nakatago sa tamang lugar para madaling suriin. Kung kailangan, pag-uusapan po namin ng asawa ko. Sumimangot si Nanay Loida. Pag-uusapan paano? Ang asawa mo ang lalaki sa bahay na ito. Pag masyadong matigas ang ulo ng babae, baka magsawa ang asawa niya. Nang marinig ko iyon, nanuyo ang lalamunan ko. Isang estrangherang babae ang nagsasalita tungkol sa pagsasawa ng asawa na parang isang sandata para takutin ako. Bigla kong napagtanto ang isang malungkot na bagay. Hindi niya ako tinuturuan para maging mas mabuti. Tinuturuan niya ako para yumuko. Tumayo ako at naglakad papunta sa lababo para iwasan ang kanyang tingin. Naghuhugas ako ng pinggan, ngunit ang puso ko ay parang pinipiga. Sumagi sa isip ko ang imahe ng aking ina, na laging abala sa kusina. Pero ginagawa ito ni nanay dahil sa pagmamahal sa pamilya, hindi dahil may nagbabantay at tinatrato siyang parang katulong. Ang papel ko rito ay nagsisimula pa lang at itinakda na. Kailangan kong magbigay. Sa wakas, lumabas si Marco sa kwarto. Humikab siya, magulo ang buhok. Nang makita ang kanyang ina, ngumiti siya. Ma, ang aga niyo naman pong nagising? Tumingin sa kanya si Nanay Loida. Lumambing ang boses. Sanay na ako. Pinapangaralan ko lang ang asawa mo. Ang bagong asawa, kailangang turuan. Kung hindi, aakyat yan sa ulo mo. Nakatayo ako malapit sa mesa. Pakiramdam ko'y inire-report ako. Tumingin ako kay Marco. Naghihintay ng pagtatanggol. Ngumiti lang siya. Hayaan mo na, Ma. Bago pa lang naman si Angela dito. Dahan-dahan, masasanay din. Parang nagtatanggol. Pero sa totoo lang, mga salitang pampakalma lang iyon para hindi magalit ang ina niya. Hindi para magtakda ng hangganan. Suminghal si Nanay Loida. Dahan-dahan paano? Ang bagong manugang. Dapat alam ang lugar niya. Kinuha ni Marco ang tasa ng tsaa. Uminom ng isang lagok. Tapos tumingin sa akin at bumulong. Pero sapat na malakas para marinig ko. Pagpasensyahan mo na si Mama. Ha? Ganyan lang talaga siya. Ang salitang pagpasensyahan mula sa kanya ay nagpatindig ng balahibo ko. Hindi ako nagpakasal para magtiis ng hindi makatarungang pagtrato. Sa unang umaga pa lang, pinili na niya ang papel bilang tagapamagitan. Pero isang tagapamagitan na umiiwas. Bigla kong naalala ang isang kasabihan. Ang mag-asawa ay dapat magkaisa. Kahit karagatan, ay kayang patuyuin. Para magkaisa, kailangan man lang nasa iisang panig ang asawa. Kung tatalikuran ka ng asawa mo, paano matutuyo ang karagatan sa puso ko? Tumayo si Nanay Loida. Inaayos ang kanyang damit. Sige na, uuwi na ako. Mamayang tanghali, babalik ako para tingnan ang luto mo. Angela, tandaan mo, magluto ka ng gulay ng tama. Ayaw ng pamilyang ito ng masyadong maalat na pagkain. Tumango ako. Sige po, Nay. Habang naglalakad papunta sa pinto, sumigaw pa siya. Tandaan mo, gumising ka ng maaga.
Huwag mo na akong hintaying paalalahanan ka sa pangalawang beses. Nagsara ang pinto. Gumaan ng kaunti ang hangin sa apartment, pero lalo akong nakaramdam ng kahungkagan. Tumingin ako kay Marco. Tinitigan niya ako habang nagkibit balikat, na para bang normal lang ang nangyari. Huwag mo nang isipin. Ganyan lang talaga si Mama. Gusto kong itanong. Ikaw? Paano? Pero hindi ko tinanong. Natatakot ako sa sagot. Sinabi ko na lang sa isang boses na pinilit kong maging kalmado. Hindi ako tutol na maging manugang. Ang tinututulan ko ay ang hindi pagiging respetado. Natahimik si Marco ng ilang segundo, tapos tumawa ng alanganin. Sino bang hindi gumagalang sa'yo? Masyado ka lang nag-iisip. Pagkatapos sabihin iyon, pumasok siya sa kwarto para magbihis. Na parang tumatakas sa isang usapan. Naiwan akong mag-isa sa kusina. Nakatitig sa takure na umuusok. Mainit ang tsaa, pero malamig ang puso ko. Nagsimula akong maintindihan ang isang bagay. May mga pamilyang hindi kailangang sumigaw para masakal ang kanilang manugang. Sapat na ang gamitin ang salitang tradisyon bilang dahilan. Tapos pipilitin kang paliitin ang iyong sarili. Naghugas ako ng kamay. Pinatuyo, tapos binuksan ang cellphone at nag-type ng isang maikling tala. Ikalawang araw. Sinimulang turuan ng tamang asal. Hiniling na isuko ang mga ari-arian. Umiwas ang asawa. Hindi ko alam kung para saan ko isinulat iyon. Siguro, instinct lang ng isang negosyante na sanay magtala ng mga bakas. At marahil, sa kaibuturan ng aking sarili, may isang maliit na kampanang tumutunog, nagsasabing, ang daan sa hinaharap ay hindi magiging madali. Noong umagang iyon, umalis ako ng apartment ng napakaaga, hindi dahil masipag, kundi dahil kailangan ko ng lugar para huminga. At ang lugar na iyon para sa akin ay palaging ang aking tindahan. Sa biyahe papunta sa main branch sa Quezon City, nagmamaneho ako habang nag-iisip. Kakaiba talaga ang tao. Kapag masaya, lahat ay mukhang maliwanag. Pero kapag balisa na ang puso, lahat ay tila malabo. Pinaalalahanan ko ang aking sarili. Hayaan na. Ang mga problema sa bahay, mamayang gabi na iisipin. Ngayong araw, mag-focus sa trabaho. Iyon ang laging turo sa akin ni tatay, mula pagkabata. Kung gusto mong kumain, kailangan mong magtrabaho. Nagbukas ang tindahan ng 8:00. Nakita ako ng mga empleyado at agad na bumati. Ma'am Angela, balik na po kayo. Ang saya po ng kasal ninyo kahapon. Ngumiti ako at tumango. Tapos, tinawag ang team para magbigay ng ilang direksyon. Sinuri ko ang libro ng mga pumapasok at lumalabas na produkto. Tinugma ang mga order. At tiningnan ang mga utang ng ilang tapat na customer. Lahat ay nasa ilalim pa rin ng aking kontrol. Ang pakiramdam na kontrolado ko ang daloy ng mga produkto at pera ay nagpabalik sa aking katinuan. Nabubuhay ako sa kalinawan. Kaya hanggat maayos ang mga numero sa report, medyo mas kalmado ang puso ko. Halos 10:00 na, habang pumipirma ako ng approval para sa isang batch ng pintura para sa isang proyekto ng apartment. Tumakbo ang warehouse manager at bumulong. Ma'am, dumating po si Sir Marco. Itinaas ko ang aking ulo. Pumasok si Marco. Suot ang puting damit na plansadong-plansado. Kumikinang ang kanyang relo. At napakaliwanag ng kanyang ngiti, binate niya ang mga empleyado ng magiliw. Nagbiro pa para pagaanin ang tensyon. Kung titingnan mula sa labas, iisipin ng sinuman, napakagalang at maalalahanin ng asawa ni Ma'am Angela. Dumadalaw pa sa trabaho ng asawa. Lumapit siya sa aking mesa. Ibinaba ang kanyang boses. Ang sipag naman ng asawa ko. Pumunta ako dito para tingnan ka. Baka may maitutulong ako. Sumagot ako. Abala ako sa pag-approve ng mga order. Maupo ka muna sandali, Marco. Tumango-tango siya pero hindi umupo. Binuksan niya ang kanyang bag. Inilabas ang isang tumpok ng mga papel na nakastapler. At inilagay sa harap ko na parang isang regalo. Oo. Habang nandito ako, hinahabol kasi ng deadline ang proyekto ko. Pakipirmahan naman itong delivery receipt para sa mga tiles at semento. Sinulyapan ko ang request form. Sa bahagi ng kabuuan, nakabold ang halagang A,
950,000. Hindi ako nagulat dahil sanay na ako sa malalaking numero. Ang napansin ko ay ang blankong espasyo para sa petsa ng pagbabayad at ang kawalan ng pagbanggit sa utang mula sa mga nakaraang order. Binuksan ko ang listahan ng mga utang sa computer screen. Sapat para makita niya. Marco, ang nakaraang order mula sa kumpanya mo, may utang pa na halos 450,000 na hindi pa nababayaran. Ngayon, kukuha ka ulit ng key ay 950,000. Kailangan kong gumawa ng malinaw na kontrata sa utang. Kumunot ng kaunti ang kanyang noo. Tapos tumawa ng kaswal. Naku, malaki itong proyekto ko. Kapag lumabas na ang bayad, babayaran ko agad. Bigyan mo na lang ako ng ilang araw na palugit. Mag-asawa naman tayo. Bakit napakakwentador mo? Na naman, ang linyang mag-asawa naman tayo. Binigkas niya ito ng magaan, na para bang isang libreng pass sa lahat ng patakaran. Pinanatili ko ang kalmadong boses. Ang pagiging mag-asawa ay usapin ng damdamin. Pero ang mga produktong ito ay puhunan ng kumpanya ko. Kung basta-basta akong pipirma, ang accounting department ang mapapagalitan. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa mesa. Bahagyang yumuko. Nagsalita na parang bumubulong, pero may diin. Masyado kang nag-aalala. Matinong negosyante ako. Saka, wala ka namang talo kung pipirmahan mo ito. Kukunin ko ang mga produkto. Ikakabit. Pagkatapos ng proyekto, diretso na ang bayad. Kung hindi mo ako tutulungan, paano ako haharap sa mga subcontractor ko? Naintindihan ko agad. Naglalatag siya ng isang banayad na patibong. Hinihila ako sa isang posisyon kung saan kung hindi ako pipirma, mapapahiya siya. At para sa isang lalaki, lalo na sa isang may mataas na pride, mas masakit ang mapahiya sa harap ng iba kaysa mawalan ng pera. Sumulyap ako sa direksyon ng cashier. Ilang empleyado ang nakikinig. Isang accountant sa malapit ang nagkunwaring nag-aayos ng mga invoice, pero ang mga mata ay patuloy na sumusulyap. Sinabi ko, kung kailangan mo, gagawa ako ng kasunduan na may malinaw na schedule ng pagbabayad. Hindi ko pwedeng pirmahan ang isang blankong delivery receipt. Mali iyon sa proseso. Nakangiti pa rin si Marco. Pero nanigas na ang kanyang ngiti. Diyos ko, sa sarili mong asawa, may kasunduan pa? Ginagawa mo akong parang ibang tao. Nang marinig iyon, nanikip ang dibdib ko. Sabi nga nila, ang dila ay walang buto, pero may mga salitang parang hagis ng bato. Gusto niyang makonsensya ako. Dahil sa pagtatanggol sa aking mga prinsipyo, huminga ako ng malalim. Ayokong makipagtalo sa harap ng mga empleyado. Ang tindahan ay lugar ng negosyo. Hindi entablado ng drama ng pamilya. Nagpasya akong gawin ang isang hakbang, nakalaunan ko lang napagtanto na nagbigay daan sa iba na maging mas matapang. Kinuha ko ang ballpen at pumirma. Ngunit kasabay nito, nagdagdag ako ng isang maliit na linya sa column ng mga tala. Mga produkto na inilabas para sa proyekto ng Karya Baskara na may pansamantalang palugit. Ang pagtutugma ng utang ay gagawin bago ang petsa. Pagkatapos ay isinulat ko ang isang partikular na petsa. Nakahinga ng maluwag si Marco. Ang kanyang mukha ay nagrelax na parang nanalo sa isang laro, nang hindi man lang ipinapakita ang kanyang mga baraha. Ayan, ganyan ang asawa ko. Huwag kang mag-alala, hindi kita lolokohin. Tumingin siya sa staff ng warehouse. Malakas ang kanyang boses. Mga kaibigan, ihanda niyo na ang mga gamit para sa akin ha? I-prioritize ito. Urgent ang proyekto. Narinig ko ang salitang i-prioritize. Ang prioridad ay karapatan ng may-ari ng negosyo, hindi karapatan ng isang asawang dumating para humingi ng mga produkto. Pero binigkas niya ito na parang natural na bagay, na para bang ang tindahan na ito ay kanyang personal na bodega na maaari niyang puntahan anumang oras. Habang naglalakad siya papunta sa warehouse area, tinawag ko ang warehouse manager at bumulong. Sapat lang para kami ang makarinig. Pakilabas lang po ang mga produkto. Ayon sa dami at uri na nakasulat. Kuhanan ng litrato bilang patunay ng pagtanggap.
At siguraduhing may malinaw na pirma ng kanilang kinatawan kapag natanggap na ang mga produkto. Tumango ng mariin ang warehouse manager, bahagyang nanlaki ang mga mata. Sige po, ma'am. Naiintindihan ko. Lumipat ako sa accountant. Miss Tess, ang utang ng Karya Baskara, pakihiwalay sa isang espesyal na entry. Mamayang hapon, ibigay mo sa akin ang report. Tumingin sa akin si Miss Tess. Hindi nagtanong. Sumagot lang. Sige po, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Noong sandaling iyon, pakiramdam ko ay naglalakad ako sa isang manipis na tali, sa isang panig. Ang relasyon ng mag-asawa, na kasing bata pa ng mais, sa kabilang panig, ang mga prinsipyo sa negosyo na kailangang panindigan. Pinili kong maglakad sa gitna, ngunit ang paglakad sa gitna ang pinakamadaling mahulog. Alam ko iyon. Pero pumirma pa rin ako, para lang sa isang bagay. Ang kanyang pride. At ang akin din. Ayokong isipin ng mga empleyado. Si Ma'am Angela, bagong kasal pa lang, ang asawa niya dumating na, para kumuha ng mga gamit, kung kailan niya gusto. Pero ayoko ring isipin nila. Napakakuripot naman ni Ma'am Angela sa asawa niya. Lumalabas na ang pagiging isang babaeng may-ari ng negosyo, ay may sarili ring pagdurusa. Ang pagdurusa, dahil kailangang pangalagaan ang imahe, sa mata ng lahat. Bago magtanghali, bumalik si Marco sa aking mesa. Tinapik ang aking balikat. Magaling ang pag-handle mo nito. Alam kong mahal mo ako. Bahagya kong iginalaw ang aking balikat para umiwas ng hindi halata. At sumagot ng walang emosyon. Mahal ko ang tamang patakaran. Kung negosyo ang pag-uusapan, kailangan mong ingatan ang tiwala. Ngumiti siya, pero may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Oo, ingatan ang tiwala. At ingatan din ang mukha ko ng kaunti ha. Pagkasabi niyon, lumabas na siya, nakadikit ang cellphone sa tainga. Palakas ng palakas ang kanyang boses, na parang nagmamayabang sa isang tao. Nakuha ko na ang mga gamit. Relax ka lang, ligtas na ang materyales natin. Nakatulala akong nakaupo. Nakatitig sa computer screen, na nagpapakita pa rin ng listahan ng mga utang. Tahimik ang pulang numero. Ngunit parang nagpapaalala sa akin. Ngayong araw, nagbukas ka ng isang pinto. Ang taong nagtagumpay na itulak ito minsan, ay gugustuhing itulak itong muli. Bigla kong naalala ang sinabi ng aking ina. Ang pagiging mabuti sa tao ay maganda, pero lahat ay dapat may bakod. Itinayo ko na ang bakod na iyon sa aking isipan, ngunit kabubukas ko lang nito, ng kaunti para lang sa dalawang salita. Ingatan ang mukha. Hindi ako nalungkot o naiyak. Naramdaman ko lang na may isang sulok sa puso ko na nagsimulang tumigas. Tumigas na parang isang taong nakakaunawa na ang isang relasyon. Kapag ginawang kasangkapan sa negosasyon, maaga o huli, ay magiging isang utang. Noong hapong iyon, nasa tindahan pa rin ako nang mag-vibrate, nang tuloy-tuloy ang aking cellphone. Numero ni Marco. Sinagot ko ito. Narinig ko ang kanyang mainit na boses. Mahal, mamayang gabi, dumaan tayo sandali sa bahay ni Mama ha? Nag-imbita siyang maghapunan. Tiningnan ko ang orasan. Naisip ko, nararapat lang na bilang bagong kasal, magbigay galang kami ng maayos. Sumagot ako. Sige. Marco, isasara ko lang muna ang tindahan, tapos pupunta na ako diyan. Nag-alinlangan siya sandali, tapos sinabi ng magaan. Oo, pakihanda na rin ng isang set ng imported na sanitary ware na maganda ha? Nangako na kasi ako na ibibigay na regalo kay Tito Henry. Kunin mo na lang. Yung presyo ay nasa A2, 50,000. Inilapag ko ang ballpen. 250,000. Sabi niya na parang bumibili lang ng isang basket ng prutas. Nagtanong ulit ako para siguraduhin. Aling set, Marco? Yung brand na German? Ang presyo ng benta niyan ay mahigit ay 250,000. Oo yon. Yung laging nakadisplay sa sulok ng showroom. Nagpapatayo kasi ng bagong bahay si Tito Henry. Nakapangako na ako. Para sa pamilya naman. Para magmukha tayong kagalang-galang. Narinig ko ang salitang kagalang-galang. At nanuyo ang lalamunan ko.
Tumahimik sandali sa kabilang linya, tapos nagbago ang kanyang boses. Sinusubukan pa ring maging malambing, pero may halong inis. Ang kwentador mo naman, magbibigay ng regalo sa sariling pamilya. May invoice pa ba? Sumagot ako ng diretsyo ng hindi tinataasan ng boses. Hindi ako kwentador. Nanta sa mata du. Nanta sa mata du. Gusto ko lang maging malinaw. Kapag pinaghalo ang negosyo at personal, sino ang mananagot? Malakas siyang bumuntong hininga. Hayaan na. Mamayang gabi na lang sa bahay ni Mama tayo mag-usap. Pinatay ang tawag. Tumayo ako sandali. Hindi ako galit na gustong magwala. Galit ako dahil inilagay ako sa isang sitwasyon kung saan nangyari na. Hindi siya nagtanong kung sang-ayon ako o hindi. Sinabihan niya ako na parang nagbibigay ng utos. Bigla kong naalala ang isang lumang kasabihan. Dahil sa isang patak ng tinta, nasira ang isang basong gatas. Ngunit dito, hindi gatas. Ito ay pride at pride ng ibang tao na binabayaran ng aking pawis. Noong gabing iyon, dumating kami ni Marco para maghapunan. Sa mesa, nakahain ang sinigang, pritong isda, bagoong, at sariwang gulay, mga pagkaing gusto ng mga matatanda. Kumain ako na hindi mapakali ang puso. Si Marco, sa kabilang banda, ay tumatawa at nakikipagkwentuhan sa kanyang ina. Ikinukwento ang kanyang mga proyekto at sinasabing may bagong kontrata na pipirmahan. Nakikinig si Nanay Loida na may kumikinang na mga mata. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin na para bang tinitimbang ako. Pagkatapos kumain, inilapag ni Nanay Loida ang kanyang kutsara. Sinimulan ang usapan. Angela, ang laki pala ng tindahan mo. Maganda yan. Pag ang babae marunong kumita, mas umuunlad ang pamilya. Hindi pa ako natatapos matuwa. Dahil akala ko'y tapat ang kanyang papuri, nagpatuloy na siya. Pero yung imported na sanitary set, na nagkakahalaga ng AA250,000, mamahaling bagay yan. Kung gusto ng pamilya natin na ibigay yan bilang regalo, hinihiling kong ilabas mo na lang sa tindahan mo. Maingat akong sumagot. Opo, Nay. Kung ganoon po, gagawa po ako ng internal invoice o pwedeng i-transfer ni Marco ang bayad para maitala sa libro. Kumunot ang noo ni Nanay Loida. Diyos ko, regalo, may invoice pa? Naging manugang ka dito. Pero pinaghihiwalay mo pa rin kung ano ang yaman mo at kung ano ang yaman ng asawa mo. Pinanatili ko ang aking boses. Hindi ko po pinaghihiwalay. Nay, natatakot lang po akong magkahalo-halo. Sa tindahan ko po, may mga empleyado, may accountant. Kung lalabagin ko ang proseso, sasabihin nilang, hindi ako transparent. Ngumisi si Nanay Loida. Sino sila? Sino ba? Yang mga yan? O mas takot kang masira ang imahe mo sa mata ng mga empleyado mo kaysa sa mata ng pamilya ng asawa mo? Tumusok ang pangungusap na iyon sa aking kahinaan. Huminga ako ng malalim, sinubukang kumalma. Takot po akong masira ang imahe ko sa mata ng pareho. Pero kung dahil sa takot ay gagawa ako ng mali at magkaproblema, mas lalong masisira ang imahe ko. Malakas na inilapag ni Marco ang kanyang baso ng tsaa. Nagsimula na siyang mainis. Sobra ka naman, Angela. Tama si Mama. Magbibigay tayo ng regalo sa pamilya. Kunin mo lang ang gamit. Ano bang mahirap doon? Bakit ginagawa mong komplikado na parang malaking proyekto? Tinitigan ko siya at nagtanong. Anong mahirap doon ay A250,000, Marco? Sinasabi mong wala lang yan. Pero puhunan yan. Pinaghirapan yan. Ngumisi siya. Lagi ka na lang pinaghirapan. Nagpakasal ka sa akin para magkwentahan o para mabuhay ng magkasama. Nang marinig iyon, nag-init ang mukha ko. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pagiging insulto sa isang napakagalang na paraan. Hindi siya nagmura, hindi nagsabi ng masama, pero bawat salita niya ay nagtutulak sa akin pababa. Kung pag-uusapan ko ang pera, materyalistiko ako. Kung hihingi siya, iyon ay pag-iingat sa magandang relasyon. Sumabat si Nanay Loida. Ang tono niya'y parang nagbabanta. Ang babae. Kung may kaunti, itago ang kaunti. Kung may marami,
Itago ang marami. Kung ganyan ang paraan mo ng pagtatago, maaga o huli, masisira ang pamilya mo. Manugang, kapag kuripot, baka magsawa ang asawa. Maghanap ng ibang babaeng mas maunawain, saka ka magsisi. Natigilan ako. Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyong may asukal. Tumingin ako kay Marco. Naghintay akong sabihin niya, "Ma, huwag kang magsalita ng ganyan." Kahit isang beses lang, pero nanahimik lang siya at nagbitiw ng isang pangungusap na nagdagdag ng langis sa apoy. Nagsasalita si Mama ng ganyan para maintindihan mo lang. Bigla kong naalala ang kasabihang madalas sabihin ng aking ina. Kung gusto, kahit nunal ay itinuturing na pampatamis. Kung ayaw, kahit dimples, ay itinuturing na depekto. Lumalabas na kapag gusto kang samantalahin ng isang tao, kahit ang malinaw at maayos mong kilos, ay ituturing na masamang ugali. Tumayo ako, hindi mataas ang boses ko, pero matatag. Hihingi po ako ng pahintulot na magsalita ng diretsyo. Magbibigay po ako ng ibang regalo na mas angkop para kay Tito Henry. O kung gusto pa rin ang sanitary set na iyon. Pakibayaran po ni Marco sa tindahan. Ayon sa presyo, hindi ko po maaaring kunin ang gamit ng kumpanya. Para gawing personal na regalo. Tumayo rin si Marco. Namumula ang muka. Ang ginagawa mong ito ay parang hindi mo ako nirerespeto. Pinapahiya mo ako sa harap ng pamilya ko. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Wala akong iniinsultong sinuman. At umaasa akong walang sinuman ang iinsulto sa aking karangalan sa pamamagitan ng mga salita. Suminghal si Marco. Karangalan. Ginagamit mo ang karangalan para protektahan ang yaman mo. Tinitigan ko siya. Bigla akong natawa sa isang mapait na paraan. Naramdaman ko lang na sa loob ko, may isang taling na putol. Ang taling nagpapanatili sa akin, na maniwala na ang pamilya ng asawa ko ay matapang lang, pero sa totoo lang, ay mapagmahal. Hindi ito pagmamahal. Ito ay isang ugali ng pamimilit at pakikipagsabwatan ng asawang dati kong pinagkatiwalaan. Pagkatapos ng gabing iyon, wala na akong interes na makipagtalo sa pamamagitan ng mga salita. Ang mga salita, minsan, ay parang tubig sa dahon ng gabi. Ang sobrang salita ay nakakapagod. At sasabihin lang ng iba na madaldal ang babae. Pumili ako ng ibang paraan. Ang paraan na dati ko nang ginagawa mula nang una kong buksan ang aking tindahan. Kung gusto mong malaman kung ano ang tama o mali, tingnan ang libro ng kita at ang mga proseso. Kinabukasan ng umaga, nang walang abiso, nagmaneho ako papunta sa opisina ng Karya Bascara, sa isang industrial park malapit sa boundary ng Pasig. Dumating ako bilang isang asawang bumibisita. Pero sa isip ko, mayroon na akong listahan ng mga kailangang suriin. Mga utang, kontrata, schedule ng pagbabayad, at pinagmumulan ng cash flow. Ang isang kumpanya ay maaaring magsalita ng matamis. Magmukhang maganda. Ngunit ang financial report lang ang nagsasabi ng totoo. Ang opisina ng Karya Bascara ay nasa ground floor ng isang inuupahang commercial building. Malaki ang pangalan sa signboard. Mukhang propesyonal. Pumasok ako, malamig ang aircon. Naamoy ko ang pinaghalong amoy ng kahoy at manipis na pintura. Isang batang receptionist ang nakakita sa akin at agad na tumayo. Magandang umaga po, ma'am. Ano po ang maitutulong ko? Sumagot ako. Ako si Angela Reyes, asawa ni Mr. Marco. Kumurap ang dalaga at mabilis na ngumiti. Si Ma'am Angela po pala. Akyat po kayo sa opisina ni Sir Ma'am. Ang paraan ng pagtawag niya sa akin na Ma'am Angela ay napakabilis. Na para bang sinabihan na siya dati. Kakaapak ko pa lang sa hagdan. Isang boses ng babae mula sa likod ang narinig kong malambing at malumanay. Ma'am Angela, bumibisita po kayo? Tumingin ako. Isang babaeng balingkinitan, kulot ang buhok, suot ang isang beige na office dress. May maliit na relo sa kanyang pulso, habang may dalang tray na may kape. Ngumiti siya. Isang napakagiliw na ngiti. Ngunit matalim ang kanyang mga mata. Inilagay niya ang tray sa guest table
na para bang sanay na siyang gawin ito tuwing umaga. Ako po si Jasmine, ang bagong head accountant. Ma'am, punta na po kayo sa opisina ni Sir Marco. Sasabihan ko na po siya. Tumango ako. Salamat, Jasmine. Isang salita lang. Bago. Ngunit sa paraan ng kanyang pagsasalita at reaksyon ng receptionist, naramdaman kong si Jasmine ay hindi na bago sa buhay ng kumpanyang ito. Umakyat ako sa hagdan, ngunit naririnig ko pa rin ang kanyang boses mula sa ibaba. Sir Marco, nandito po si Ma'am Angela. Ginawa ko na po ang kape nyo. Ayon sa gusto nyo. Huminto ako sandali. Ayon sa gusto nyo, ang pangungusap na iyon, kung sinabi ng isang asawa, ay normal. Ngunit kung sinabi ng isang head accountant na may ganoong kalapit na tono, ibig sabihin ay hindi na ito simpleng trabaho lang. Ang opisina ng direktor ay nasa dulo ng pasilyo. Bukas ang pinto. Nakaupo si Marco sa likod ng mesa. Maayos ang kanyang damit. Nakaayos ang buhok. Tinitingnan ang isang design drawing. Nang makita ako, tumayo siya at ngumiti. Uy, bakit ka na parito? Na-miss mo ako? Hindi ko sinagot ang kanyang biro. Inilagay ko ang aking bag sa upuan at umupo ng tuwid. Pumunta ako dito para tingnan ang kalagayan ng kumpanya mo. Sabi mo, maraming proyekto. Gusto kong makita ang plano ng cash flow para maitugma sa mga utang natin. Nanigas sandali ang ngiti ni Marco. Tapos bumalik sa dati. Diyos ko, yang bagay na yan. Hayaan mo ng accountant ang mag-asikaso. Hindi mo na kailangang mag-alala. Tinitigan ko siya. Kaya nga ako nag-aalala. Kaya kailangang maging malinaw. Ayokong maging ugali ang pag-antala sa pagbabayad sa tindahan ko. Nangako kang magtutugma tayo ng datos. Kaya pumunta na ako dito. Hinila ni Marco ang kanyang upuan. Lumambot ang kanyang boses. Ang seryoso mo naman? Mag-asawa tayo. Bakit parang auditor ka? Kalmado akong sumagot. Kaya nga mag-asawa. Dapat mas malinaw. Ang kalabuan ang nagiging sanhi ng problema. Kung lahat transparent, lahat payapa. Kumunot ang labi ni Marco. At pinindot ang intercom. Jasmine. Pakipunta rito sandali. Mabilis na dumating si Jasmine, na para bang naghihintay lang sa labas. Inilagay niya ang tasa ng kape sa harap ni Marco. Sa tamang posisyon ayon sa kanang kamay niya. Tapos ay lumingon sa akin ng magalang. Ma'am, ano pong gusto niyong inumin? Gagawa po ako. Sumagot ako. Hindi na kailangan. Salamat. Dumiretso ako sa punto. Jasmine, pakita mo sa akin ang financial report ng huling quarter, listahan ng mga utang, at schedule ng pagbabayad sa mga supplier. Gusto kong itugma ang mga datos. Kumurap si Jasmine. Nakangiti pa rin siya. Opo, ma'am. May report po, pero hindi pa po napipirmahan ni Sir Marco. Kaya hindi ko pa po pwedeng ibigay. Saka, nire-recap pa po ang mga datos. Direktang tanong ko. Internal report, kailangan pang hintayin ang pirma bago makita? Asawa ako ni Sir Marco, at supplier din. Kailangan kong makita, para malaman ang panganib sa utang. Mabilis na sumulyap si Jasmine kay Marco, na para bang humihingi ng senyas. Agad na tumawa si Marco. Kalahating biro, kalahating pagtataboy. Hayaan na, Jasmine. Ako na ang kakausap sa kanya. Bumalik ka na sa trabaho mo. Sumang-ayon si Jasmine at tumalikod. Ngunit bago lumabas ng pinto, nakapagsalita pa siya ng mahina. Na para bang hindi sinasadya. Pero napakasinadya. Ang kape niyo po, sir. Binawasan ko ng asukal para hindi po kayo magkasakit ng maaga. Tumango si Marco. Oo, salamat sa pag-aalala. Nakaupo ako sa tapat niya. Naririnig ang lahat nang hindi na kailangan ng paliwanag. Alam ng babaeng iyon ang tungkol sa kanyang sakit. Alam ang gusto niyang kape. At alam kung paano magsalita ng sapat para ipahiwatig ang kanyang posisyon habang nagtatago sa likod ng maskara ng isang dedikadong empleyado. Hindi ko pinag-usapan ang personal na bagay. Pinag-usapan ko ang trabaho. Tinitigan ko si Marco. Sabi mo kanina, hayaan na ang accountant ang mag-asikaso. Pero sabi ng accountant, kailangan pang hintayin ang pirma mo. So,
Sino ba talaga ang nag-aasikaso? Kumunot ang noo ni Marco. Ang tapang mo naman. Abala ang kumpanya ko sa paghahabol ng mga proyekto. Minsan, naaantala ang mga gawaing administratibo ng ilang araw. Pinutol ko siya. Ang pagkaantala ng ilang araw ay normal kung malusog ang cash flow. Pero kung naaantala dahil walang pera, ibang usapan na yan. Kailangan ko ng katiyakan. Kung kailan magiging handa ang report, kung kailan maitutugma ang mga utang. Sumandal siya sa upuan. Nagsimula ng mainis ang kanyang boses. Para ka namang nag-iimbestiga. Asawa mo ako, hindi customer. Sumagot ako sa parehong tono. Kaya nga asawa, hindi dapat hayaang magtanong ang asawa ng ganito. Hindi ako nag-iimbestiga. Pinoprotektahan ko ang negosyo ko at pati na rin ang pangalan mo. Kung hindi transparent ang negosyo, hindi ako ang mapapahiya kundi ikaw. Tinamaan ang kanyang pride sa pangungusap na iyon. Ngumiti siya ng mapait. Pangalan? Nag-aalala ka ba sa pangalan o sa pera mo? Tinitigan ko siya ng diretso. Pareho. Ang mabuting pangalan ay nagmumula sa transparency. Ang perang hindi transparent, mawawala rin ang mabuting pangalan. Natahimik si Marco. Ginamit ko ang pagkakataong iyon para obserbahan ang kanyang opisina. Malaking mesa, leather na upuan, maraming dekorasyon, ngunit walang laman ang mga filing cabinet. Nakalock ang mga locker ng dokumento. Sa mesa, may ilang draft ng kontrata na nakikita ang bahagi ng pirma, ngunit hindi kumpleto ang mga selyo. Tumingin ako sa bintana papunta sa workshop. Sa likod, may ilang manggagawa, ngunit hindi kasing dami ng dapat mayroon sa isang umuunlad na kumpanya. Makintab sa labas. Pero hindi ako sigurado sa loob. Hindi ako nagtagal. Tinapos ko ang usapan na may isang partikular na hiling ayon sa aking nakasanayang paraan ng pagtatrabaho. Marco, bibigyan kita ng 48 oras. Kailangan ko ang internal financial report, listahan ng mga utang, at plano ng pagbabayad. Kung wala, ituturing ko itong high risk at ititigil ko ang lahat ng uri ng palugit sa pagbabayad. Tinitigan ako ni Marco. Dumilim ang kanyang mga mata. Ganyan ka katigas? Tumayo ako at kinuha ang aking bag. Hindi ako ang matigas. Ginagawa ko lang ang tama. Kailangan may kapalit. Kung kailangan mo ang suporta ko, kailangan mo ring bigyan ako ng kalinawan, kahit man lang sa minimum. Lumabas ako ng opisina. Bumaba sa hagdan. Nakatayo si Jasmine malapit sa receptionist. May hawak na tumpok ng mga resibo. Nang makita ako, ngumiti siya ng bahagya. Uuwi na po kayo, ma'am. Kung kailangan niyo po ng data, tawagan niyo lang po ako. Aayusin ko po. Ang pangungusap na tawagan niyo lang po ako ay malambing. Ngunit may nakuha akong ibang kahulugan. Gusto niyang ilagay ang sarili bilang tagapamagitan sa akin at sa aking asawa. Isang napakabihisang anyo ng kontrol. Tumango lang ako. Salamat. Sa loob ng kotse, naupo ako sandali bago paandarin ang makina. Hindi ako galit dahil sa usapin ng kape. Galit ako dahil pakiramdam ko'y niloloko ako at dahil laging umiiwas si Marco sa pinakasimpleng tanong tungkol sa transparency. Kinuha ko ang cellphone at nagpadala ng maikling mensahe sa aking kapatid na si Adrian. Adrian, pakitulungan mo si ate na i-check ang cash flow transfer ni Marco. Mga kakaibang pagbabayad at personal na impormasyon ng head accountant na si Jasmine. Pakiramdam ko, may mali. Pagkatapos magpadala ng mensahe, itinago ko ang cellphone. Naalala ko ang sinabi ni tatay, noong nagsisimula pa lang akong magnegosyo. Kapag madilim na ang langit, ibig sabihin may darating na bagyo. Wala akong ebidensya maliban sa kutob. Ngunit sa buong buhay ko, hindi pa nagkamali ang kutob ko. Lalo na ang kutob na binuo mula sa karanasan. At mga numero, noong gabing iyon, umuwi ako sa apartment ng madilim na. Tahimik ang bahay. Wala pa si Marco. Inilapag ko ang bag sa sofa. Hindi binuksan ang TV. Hindi nagpatugtog ng musika. Gusto ko lang marinig ang sarili kong puso. Bukas ang salo-salo sa bahay ng aking mga magulang. Ayon sa tradisyon, kailangan kong maghanda ng mga regalo.
Napakadetalyado ng aking ina. Sa mga kaugalian. Hindi dahil sa pride. Kundi, dahil para sa kanya, ang pagbabalik ng isang anak na babae sa bahay ng kanyang mga magulang ay isang sagradong sandali. Kailangan may respeto. Binuksan ko ang aparador. Inilabas ang listahan ng mga ihahanda. Bird's nest, dekalidad na tsaa, ilang uri ng cake, at mga sobre para sa mga pamangkin. May ugali akong planuhin ang lahat, kaya ang cash ay karaniwang nakatago sa isang maliit na safe sa sulok ng dressing room. Ang gintong alahas mula sa kasal ay doon ko rin itinago, hindi malaki ang safe, yung tipong gumagamit ng number code at manual key. Ipinasok ko ang code, pinaikot ang knob, at binuksan ito. Sa loob, may tumpok ng mga sobre ng regalo mula sa kasal, ilang photocopy ng mga dokumento ng tindahan, at isang pulang velvet na kahon na naglalaman ng mga gintong alahas na bigay ni na tatay at nanay noong kasal ko. Naaalala ko pa noong nagmamano ako. Hindi gaanong nagsalita si tatay. Tahimik lang na inilagay ang kahon sa aking kamay. Mabigat ang kanyang boses. Itago mong mabuti itong alahas na ito, anak, para may panghawakan ka, idinagdag ng aking ina. Ang buhay ng babae, may mga pagkakataong kailangan ng sandalan. Hindi para magreklamo, kundi para hindi maliitin. Kinuha ko ang velvet na kahon, binuksan ang takip, at natigilan. Walang laman. Wala nang kahit ano sa loob. Kumurap ako ng ilang beses. Akala ko'y nagkamali ako ng tingin. Binaliktad ko ang kahon. Tinapik ng marahan. Itinagilid. Tanging malambot na velvet at amoy ng lumang tela ang nandoon. Pakiramdam ko'y bumagsak ang puso ko sa aking mga paa. Binuksan ko ang drawer sa ilalim nito. Sinuri ang bawat maliit na bulsa. Wala. Napaupo ako sa sahig. Ang lamig ng kamay ko. Ang 60 gramo ng ginto ay hindi isang maliit na bagay na basta na lang mawawala. Nawala ito na parang hindi kailanman umiral. Tumayo ako, kinuha ang cellphone at tinawagan si Marco. Pagkatapos ng 3 ring, sa kanya sinagot. Bakit mahal? Ang kanyang boses ay may halong ingay ng sasakyan at mga taong nag-uusap. Direktang sinabi ko, Marco, umuwi ka ngayon. Kabubukas ko lang ng safe. Nawawala ang ginto ko. Sa kabilang linya. Tahimik sandali. Tapos, tumawa siya ng alanganin. Diyos ko, baka nakalimutan mo lang kung saan mo inilagay. Maingat mo yang itinatago, di ba? Hinigpitan ko ang hawak sa cellphone. Itinago ko sa velvet na kahon sa loob ng safe. Ngayon, walang laman ang kahon. Marco, umuwi ka ngayon. Mag-usap tayo. Pinatay ko ang tawag. Hindi ako umiyak. Hindi sumigaw. Nakatayo lang ako. Nakatitig sa bukas na safe. Nakikita ang isang kawalan na nagbabanta sa lahat. Sinubukan kong kumalma. Binigay sa akin ni na tatay at nanay ang ginto hindi para ipagyabang, kundi para ako'y respetuhin. Sinumang humawak nito ay humahawak din sa tiwala nila sa akin. Halos 1 oras pagkatapos, umuwi si Marco. Pagpasok pa lang, nagrereklamo na. Bakit ka ba tensyonado? Hindi mawawala ang ginto. Hindi ako umupo. Nakatayo ako sa harap ng bukas na safe. Lumapit siya ng kaswal. Nang makita ang velvet na kahon, mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata, tapos lumingon sa akin. Pinilit pa ring maging normal ang kanyang boses. Baka itinago mo sa bangko. Nakalimutan mo lang. Maikling sagot ko. Hindi. Sinubukan niya ulit. O baka ipinatago mo sa nanay mo? Tinitigan ko siya ng diretsyo. Marco, huwag kang magtanong ng walang katuturan. Sa bahay na ito, bukod sa akin, sino pa ang nakakaalam ng password ng safe? Dinilaan ni Marco ang kanyang labi, kinamot ang ulo. Di ba sinabi mo sa akin dati? Nalamig ang katawan ko. Hindi ko matanda ang sinabi ko sa kanya ang password. Pero natatandaan ko. Noong unang gabi, tinanong niya ito. Lumapit ako ng isang hakbang. Mababa, pero matatag ang boses ko. Marco, ikaw ang kumuha ng ginto ko. Di ba? Tumawa siya.
Pero tuyo ang kanyang tawa. Anong sinasabi mo? Mag-asawa tayo. Walang terminong kinuha o hindi. Pinahiram ko lang sandali. Natigilan ako sandali. Tapos naging napakakalmado. Pinahiram para saan? Bumuntong hininga siya na parang biktima. Nag-down payment ako ng lupa sa probinsya. Magandang pagkakataon. Kung bibilhin ngayon, pagkatapos ng ilang linggo, kapag naibenta, doble na ang tubo. Ang intensyon ko ay kumita, para mabilhan ka ng doble pang ginto. Bakit ka ba nagwawala? Agad akong nagtanong. Nasaan ang pruweba ng down payment? Nasaan ang kasunduan? Nasaan ang resibo? Ipakita mo. Tumingin sa ibang direksyon si Marco. Nagkunwaring naghahanap sa kanyang bag. Nasa opisina. Bukas, kukunin ko. Ngumiti ako ng mapait. Bukas na ang salu-salo. Kinuha niya ang ginto ko nang walang kahit isang piraso ng papel. Para sa kanya, normal lang iyon. Nagsimula na siyang mainis. Lagi ka nalang papeles. Ang transaksyon sa lupa ay mabilis. Walang oras para sa pabalik-balik na pirmahan. Hindi ako nakipagtalo. Malinaw kong sinabi. Walang papeles. Ituturing ko itong pagnanakaw. Kung gusto mong maayos itong tapusin, ibigay mo ang pruweba ngayon. Kung hindi, ipoproseso ko ito sa batas. Nanlaki ang mata ni Marco. Binabantaan mo ako? Tatawag ka ng pulis sa bahay? Ipahihiya mo ako sa harap ng lahat? Sakto. Bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Nanay Loida. Galit ang mukha. Na para bang narinig na ang kwento sa daan. Tinitigan niya ako ng walang pasubali. Bagong manugang pa lang, nanggugulo na sa bahay na ito. Tinawag ko pa rin siyang Nay. Pero malamig na ang boses ko. Nay, nawawala po ang ginto ko. Sabi ni Marco. Pinahiram daw niya. Hinihingi ko lang po ang pruweba. Iwinagayway ni Nanay Loida ang kanyang kamay. Diyos ko. Ilang gramo lang ng ginto. Pinapalaki mo pa. Pag mag-asawa na, ang yaman ng isa ay yaman na ng lahat. Nagtatago ka ba ng yaman? Para kung sakaling maghiwalay kayo, nang marinig iyon, nanikip ang dibdib ko. Tinitigan ko siya. Tapos tinitigan ko si Marco. Magkatabi silang nakatayo. Ang isa ay nagagalit. Ang isa ay tahimik. Na parang bumuo na sila ng pormasyon. Dahan-dahan kong sinabi. Hindi po ako nagtatago para sa hiwalayan. Nag-iingat po ako para hindi samantalahin. Regalo po iyon ng mga magulang ko. Kung gusto ni Marco gamitin, dapat nagtanong siya sa akin at dapat may pruweba. Ang tawag po sa ginawa niya ay tahimik na pagkuha. Ano po ang tawag doon? Nanlaki ang mata ni Nanay Loida. Ingatan mo ang pananalita mo. Babae, ang hilig gumawa ng gulo. Hindi nagiging payapa ang bahay. Makinig ka. Ang lalaki, kung gusto magnegosyo ng malaki, kailangan ng puhunan. May pera ka. Dapat suportahan mo ang asawa mo. Nanatili akong kalmado, pero basag na ang puso ko. Ang suporta po ay kusang loob. Ang tahimik na pagkuha ay mali. Isa lang po ang hinihiling ko. Malinaw na pruweba. Sumabat si Marco, tumaas ang boses. Huwag mo nang pahirapan, Angela. Sinabi ko na, bukas. Ibibigay ko ang papeles. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Hindi. Ibigay mo ngayon o sabihin mo ang totoo. Nasaan ang ginto? Natahimik siya. Ang katahimikan na iyon ay lalong nagpaunawa sa akin. Kung may lupa nga, siguradong ipinagmayabang na niya ang mga papeles para patahimikin ako. Mula kanina, isinara ko ang safe, nilock, at kinuha ang cellphone. Hindi ko tinawagan ang sinuman sa pamilya niya. Tinawagan ko ang kapatid ko. Adrian? Maikli lang. Nawawala ang 60 gramo ng ginto ko. Sabi ni Marco, pinahiram daw para sa down payment ng lupa, pero walang pruweba. Pakitulungan mo si ate. Na i-check ang mga transaksyon sa property sa pangalan niya. Kanino na transfer. At pati na rin ang data ng accountant sa kumpanya niya. Sa kabilang linya, mabilis na sumagot si Adrian. Ate, kalma ka lang. Gagawin ko ngayon. Itinago ko ang cellphone at lumingon kina Nanay Loida
at Marco. Hindi malakas ang boses ko pero malinaw. Mula ngayon, lahat ng usaping may kinalaman sa aking mga ari-arian ay dapat transparent. Hindi ako makikipagtalo. Gagawin ko lang ang tama. Magsasalita pa sana si Nanay Loida. Pero hindi ko siya hinayaang gawing isang away ang usapang ito. Pumasok ako agad sa kwarto, kumuha ng papel at ballpen, at isinulat ang lahat ng nangyari. Isang propesyonal na ugali. Kapag karangalan at pera ang nasaling, ang emosyon ay magpapahina lang sa iyo. Tanging ebidensya ang makakapagpanatili sa iyong nakatayo. Kinabukasan ng umaga, gumising ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi dahil masipag, kundi dahil hindi ako pinapatulog ng aking isipan. Naupo ako sa mesa. Binuksan ang aking notebook at muling sinuri ang ilang bagay na kailangang gawin ngayon. Ihanda ang mga regalo para sa salusalo, tawagan ang warehouse para suriin ang mga delivery receipt na hindi pa kumpleto ang pirma, at maghintay ng balita mula kay Adrian tungkol sa lupang sinabi ni Marco. Lumabas si Marco mula sa kwarto, maayos ang damit na parang papunta sa isang proyekto. Tinitigan niya ako, tila may gustong sabihin, ngunit hindi na itinuloy. Ang kanyang pabiting kilos ay mas nakakapagod kaysa sa isang away. Hindi ko na inungkat ang tungkol sa ginto. Isang bagay lang ang tinanong ko. Ngayong araw, maibibigay mo ba ang pruweba tungkol sa ginto? Tumingin sa ibang direksyon si Marco, sumagot ng walang gana. Pinapa-photocopy pa. Tumango ako nang hindi kumokontra. Naintindihan ko na. Para sa kanya, ang bukas ay isang drawer kung saan itinatago ang lahat ng pangako at isinasara para hindi na kailangang managot ngayon. Bandang 9:00, tumunog ang doorbell. Binuksan ko. Nakatayo doon si Nanay Loida. May dalang basket ng prutas. Seryoso ang mukha niya. Hindi siya agad pumasok, kundi tinitigan muna ako, na parang tinitimbang. Normal lang ang kilos niya. Na para bang bahay niya ito. Naihanda mo na ba ang mga regalo? Tanong niya. Ang tono niya ay hindi nagtatanong. Dahil nag-aalala, kundi parang nag-i-inspeksyon. Opo, Nay. Inaayos ko na po. Sagot ko. Inilagag niya ang basket ng prutas sa mesa, umupo, at nagsalin ng tubig na parang may-ari ng bahay. Lumabas si Marco mula sa kwarto. Nakita ang ina, at ngumiti. Ma, ang aga niyo naman. Iwinagayway ni Nanay Loida ang kanyang kamay. May pag-uusapan lang tayo sandali. Importante. Medyo nanigas ang likod ko. Ang salitang importante mula sa kanyang bibig ay bihirang mga hulugan ng magandang bagay. Karaniwan, ibig sabihin nito ay kailangan kong alamin ang aking lugar ayon sa kanyang bersyon. Tumingin siya sa akin. Ibinaba ang kanyang boses, ngunit matalas ang bawat salita. Angela, magsasabi ako ng diretsyo. Ang asawa mo ay may malaking proyekto. Lupa, proyekto, koneksyon, lahat kailangan ng puhunan. Bilang asawa, dapat kang tumulong sa pagpasa ng bigat. Tinitigan ko siya. Sumagot ng kalmado. Opo, Nay. Kung kailangan po ng puhunan, pwede po tayong mag-loan sa bangko. Matutulungan niyo po siyang ihanda ang mga dokumento ng kumpanya at ang plano ng cash flow. Tumawa siya ng sarkastiko. Mag-loan sa bangko? Akala mo ba madali? Saka, may sarili tayong pera. Bakit kailangan pang umutang at utusan ng iba? Naintindihan ko agad. Target niya ang aking savings account. Hindi ko tinanong kung ano ang gusto niya. Dahil ang pagtatanong ay parang pagbubukas ng pinto at diretso siyang papasok. Tama nga. Inilapag niya ang baso at maikling sinabi. I-withdraw mo ang savings mo na 5,000,000. Ibigay mo kay Marco. Nakalkula ko na. Sa puhunang iyon, mapapaikot ni Marco ang kanyang negosyo. Magkakaroon siya ng mukha sa harap ng ibang tao. Hindi ako nagulat. Pero nanlamig ang puso ko. Kakawala lang ng ginto. Wala pang pruweba. Ngayon, savings account naman. Ang taong gutom sa pera na ganito ay may dalawang posibilidad lang. Malaki na ang butas ng kumpanya niya o hindi na mapigilan ang kanyang kasakiman. Malinaw akong sumagot. Pinaghirapan ko po ang savings na iyon.
At may plano na po ako para doon. Hindi ko po maibibigay nang walang malinaw na kasunduan sa pautang at plano ng pagbabayad. Kumunot ang noo ni Nanay Loida. Kasunduan sa pautang? Para kang ibang tao kung magsalita. Mag-asawa. May kasunduan pa. Nag-iipon ka ba? Para kung sakaling maghiwalay kayo. Ha? Pinanatili ko ang aking boses. Nag-iingat po ako sa panganib, hindi sa asawa. Kung talagang kailangan ni Marco ng puhunan, matutulungan ko siyang mag-ayos ng loan. Pero kung pera ko, hindi ko po maibibigay ng basta-basta ng walang kalinawan. Sumabat si Marco. May diin ang tono. Bakit ka ba laging may proseso at papeles? Tama si Mama. Kung may pera ka, tumulong ka. Hinahabol ako ng deadline. Tumingin ako sa kanya. Direktang nagtanong. Hinahabol ng deadline o hinahabol ng utang? Ipaliwanag mo. Para alam ko kung paano kikilos. Ang mabuting asawa ay hindi pipilitin ang kanyang asawa na mag-withdraw ng savings sa pamamagitan ng utos. Namula ang mukha ni Marco. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pinapahiya mo ako sa harap ni Mama. Dahan-dahang tinapik ni Nanay Loida ang mesa. Ang kanyang boses ay sapat na para sumikip ang buong kwarto. Tingnan mo, puro ka lang bastos magsalita. Pag ang babae may konting pera, lumalaki agad ang ulo. Makinig ka. Ang babaeng kuripot na hindi marunong sumuporta sa asawa, maaga o huli, pagsasawaan ng asawa. Huminga ako ng malalim. Hindi ako takot sa masasamang salita. At takot ako sa paraan ng paggamit nila ng salitang magsawa bilang banta. Na para bang ang kaligayahan ko ay isang bagay na ibinibigay nila. At kailangan kong bilhin gamit ang pera. Mahinahon akong sumagot. Hindi po lumalaki ang ulo ko. Sinasabi ko lang po ang prinsipyo. Ang pagsuporta ay pagtutulungan. Hindi pamimilit sa isang panig na maglabas ng pera nang walang transparency. Tumawa ng sarkastiko si Nanay Loida. Transparency? Transparency kanino? Sa mga empleyado mo? O takot ka lang na kapag naghiwalay kayo, wala kang matitira? Tinitigan ko siya ng diretsyo, nang hindi umiiwas. Napakadali ninyong sabihin ang hiwalayan, Nay. Pero nakalimutan ninyo, dahil sa pag-ungkat ninyo ng hiwalayan bilang banta, lalo kung kailangang magtakda ng hangganan, ang black and white ay hindi para sa pagdududa, kundi para walang malugi kapag nagbago ang puso ng tao. Tumayo si Marco. Namumula ang mukha. Ang sinasabi mo ay iniinsulto mo ang nanay ko. Hindi ako umatras. Hindi po ako nang iinsulto. Hindi ko lang hahayaang may mang-insulto sa akin sa pamamagitan ng label na babaeng kuripot. Pinaghirapan ko ang pera ko. Ang pag-manage nito ay responsibilidad, hindi kasalanan. Sumimangot si Nanay Loida. Tumaas ang kanyang boses. Akala mo magaling ka, mas mayaman ka sa asawa mo. Kaya pakiramdam mo may kapangyarihan ka. Pumasok ka sa pamilyang ito, dapat alam mo ang patakaran. Ang manugang na lumalaban sa biyanan, hindi magiging payapa ang buhay. Nang marinig iyon, naging napakakalmado ko. Naalala ko ang nanay ko sa bahay. Isang babaeng buong buhay nagtrabaho. Hindi kailanman humingi. Lalo na ang manampal ng tao sa bahay ng iba. Naalala ko ang tatay ko, na may prinsipyong mas mabuting magutom kaysa mawalan ng karangalan. At napagtanto ko, kung susuko ulit ako ngayon, bukas, doble ang hihingin nila. Malinaw kong sinabi. Ang buhay ko, payapa man o hindi, ay hindi nakasalalay sa kung gaano karaming pera ang ibibigay ko, kundi sa paggalang sa isa't isa. Nirerespeto ko po kayo ng may galang, pero kailangan ko rin po na respetuhin ninyo ako, sa pamamagitan ng mga hangganan. Tumayo si Nanay Loida. Hangganan? Anong hangganan? Ang pera mo ay pera na rin ng pamilyang ito. Nagpakasal ka dito. Ibig sabihin, taga rito ka na, hindi bisita. Tumayo rin ako, pero mababa pa rin ang boses ko. Kaya nga po ako taga rito, hindi dapat gawing sinturon ang pera. Hindi ko po iwi-withdraw ang R5 million na iyon. Kung kailangan ni Marco ng puhunan, handa po akong pag-usapan ang loan na may collateral at schedule ng pagbabayad. Pero kung ang paraan ay tulad ng sinabi ninyo, i-withdraw mo, pasensya na po.
Hindi ko kaya. Tinitigan ako ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nasa pagitan ng galit at pagkalito, na para bang hindi siya makapaniwalang kaya kong magsabi nang hindi sa harap ng kanyang ina. Tumingin si Nanay Loida sa kanya nang uuyam. Tingnan mo. Sinabi ko na sa'yo, pag nagpakasal ka sa mayamang babae, mamaliitin ka niya. Hindi ko sinagot ang pangungusap na mamaliitin. Tinitigan ko lang si Marco. Nirerespeto mo ba ako o hindi? Nakasalalay iyon sa kung kaya mong maging transparent at protektahan ang hangganan ng iyong asawa. Kung gusto mo lang akong maging ATM, nagkamali ka ng pinili. Walang nagsalita. Tahimik ang kwarto, tanging tunog ng aircon ang maririnig. Pumasok ako sa kwarto, kinuha ang bag, sinuri ulit ang ID at cellphone. Pupunta pa rin ako sa salo-salo, dahil iyon ang tungkulin ko sa aking mga magulang. Ngunit mula ngayon, alam ko na ang isang bagay sa bahay na ito. Hanggat lumambot ako ng kaunti, ituturing nila itong karapatan. Noong gabing iyon, napakatahimik ng apartment. Maagang natulog si Marco. Marahil pagod matapos ang isang araw ng tensyon sa kanyang ina. O marahil sanay na siyang ituring ang mga usapan bilang hangin lang, ngunit hindi ako makatulog. Nakahiga ako ng patagilid. Nakatitig sa kisame. Ang isip ko ay paikot-ikot sa dalawang bagay. Ang walang lamang velvet na kahon at ang hiling na alabang milyon. Hindi ako isang taong madaling magduda. Ako ay isang taong nagtayo ng negosyo mula sa simula at naiintindihan ko na lahat ng bagay sa mundong ito ay may dahilan kapag ang isang lalaki ay palaging nangangailangan ng pera. Palaging umiiwas sa nakasulat na ebidensya at palaging nagtatago sa likod ng linyang mag-asawa naman tayo. Karaniwang may mali sa likod nito. Malapit na akong makatulog nang mag-vibrate ang cellphone ni Marco sa tabi ng kama. Hindi tunog, kundi sunod-sunod na pag-vibrate. Hindi ko namalayang napalingon ako. Umilaw ang screen. Nagpapakita ng notifikasyon mula sa bangko. Pagbabayad ng E25,000. Detalye. Pagbabayad sa maternity clinic. Agad akong napaupo. Pakiramdam ko'y binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang E25,000 ay hindi bayad para sa trangkaso. Maternity clinic. Hindi pwedeng magkamali sa pagbasa. Tinitigan ko si Marco. Tulog pa rin siya. Medyo bukas ang kanyang bibig. Regular ang kanyang hininga. Ang isang tao pala ay kayang matulog ng mahimbing, habang ang kanyang asawa ay pakiramdam na hinihila pababa sa isang balon. Hindi ko siya ginising. Hindi dahil matiyaga ako, kundi dahil alam kung gigisingin ko siya ngayon, isang drama lang ang haharapin ko. Kapag sanay na ang isang tao sa pagsisinungaling, sanay na rin siyang umiwas, gamit ang mga linyang masyado ka lang nag-iisip, o sa kaibigan ko. Yan, pinakiusapan lang akong magbayad. Kinuha ko ang cellphone ni Marco. Nanginginig ang kamay ko, pero kakaiba. Malamig ang ulo ko. Hindi ko basta-basta binuksan. Tinitigan ko lang ng mabuti ang notifikasyon at kumuha ng screenshot. Isa. Tapos isa pa nakasama ang oras at pangalan ng bangko. Pinaalalahanan ko ang sarili ko. Ang ebidensya ay dapat may konteksto, may oras, at may malinaw na koneksyon. Nag-vibrate ulit ang cellphone niya. Isang mensahe ang lumabas sa lock screen mula sa isang hindi kilalang numero. Isang linya lang. Pero pagkatapos basahin, nanikip ang lalamunan ko. Kailangan ka ng anak natin. Bukas. Punta ka dito ha? Hindi ko alam kung gaano kaputla ang mukha ko noon. Alam ko lang na kumakabog ang puso ko ng napakabilis hanggang sa umuugong na ang aking mga tainga. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay may sariling amoy. Ang amoy ng nakahihiyan. Hindi lang masakit, kundi nagpaparamdam din sa iyo na minamaliit ka. Huminga ako ng malalim, kumuha ng screenshot ng mensahe. Tapos pumasok sa history ng transaksyon sa banking app para tingnan kung may mga regular na transfer dati. May ilang maliliit na transfer, daan-daang libo hanggang 1,002 milyon, na may hindi malinaw na description tulad ng tulong pambili ng bitamina o pamasahe. Kinuha ko ang screenshot ng lahat, lalo na yung mga bago ang petsa. Pagkatapos noon, binuksan ko ang call history.
Ang hindi kilalang numero ay lumabas ng ilang beses sa mga kahina-hinalang oras, tanghali, hating gabi, at isang araw, eksakto sa oras na sinabi ni Marco na makikipagkita siya sa isang kliyente. Wala na akong sapat na kalmadong isipan para mag-isip pa. Nagtala lang ako. Kayang kontrahin ng tao ang argumento, pero mahirap kontrahin ang mga numero. Inilagay ko ulit ang cellphone, tinitigan si Marco. Sa dilim, ang mukha niya ay mukha pa rin ng taong inakala kong magiging sandalan. Ngunit ngayon, nakikita ko lang ang isang lalaking natutulog sa ibabaw ng aking tiwala. Natutulog sa unan na puno ng pera at mga sikreto. May kasabihan, ang tuwid na puno ay hindi takot sa kidlat. Kung tapat siya, bakit kailangang magtago? Kung malinis siya, bakit kailangang sumigaw ng biyenan niya? Nakuripot ako na para bang ako ang may kasalanan. Bigla kong napagtanto, hindi sila takot na magkamali ako ng pag-unawa. Takot silang mamulat ako. Naglakad ako papunta sa balkonahe. Malamig ang hangin sa gabi. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang init sa aking dibdib. Binuksan ko ang aking cellphone. Tinawagan si Adrian. Halos alauna na ng umaga noon, pero agad na sinagot ni Adrian. Inaantok pa ang boses niya. Ate? Maikli akong nagsalita. Hindi umiiyak. Adrian, kakatingin ko lang. May transaksyon na 25,000 sa isang maternity clinic mula sa account ni Marco. May mensahe rin mula sa isang hindi kilalang numero na nagsasabing, kailangan ka ng anak natin. Pakitulungan mo si ate na i-trace ang numerong ito. I-check ang koneksyon ng mga transfer. At tingnan kung may kaugnayan sa isang tao sa loob ng Karya Baskara. Kailangan ko ng katiyakan sa lalong madaling panahon. Natahimik sandali si Adrian, tapos sumagot. Ate, kalma ka lang. Ipadala mo ang mga litrato at numero. Gagawin ko ngayon. Ipinadala ko ang mga litrato at numero. Pagkatapos magpadala, saka ko lang napansin na napakalamig ng kamay ko. Bumalik ako sa kwarto. Gumalaw ng kaunti si Marco. Nagbulong. At natulog ulit. Tinitigan ko siya. Nang matipo ko siya. Nang matagal. Hindi na ako nakakaramdam. Bilang asawa ng isang lalaki. Pakiramdam ko ay isang taong nahaharap sa isang problema sa risk management. Na kung hindi malulutas ng tama, mawawalan ako ng pera at karangalan ng sabay. Pumunta ako sa mesa, kumuha ng notebook, at nagsulat ng 3 puntos tulad ng dati kong ginagawa kapag may hinahawakang utang. 1. Itago ang lahat ng ebidensya. Bank statements, text messages, call history, maliliit na transfer. 2. Ilak ang mga financial boundaries. Suriin ang joint accounts. Kanselahin ang anumang special power of attorney. Itigil ang mga credit terms. 3. Panatilihin ang tamang asal sa sariling mga magulang sa salo-salo, ngunit huwag hayaang siraan ako ng sinuman sa harap nila. Tinitigan ko ang 3 linyang iyon. Sa wakas, tumulo ang luha, pero kaunti lang, na para bang alam ng katawan ko na hindi makakatulong ang pag-iyak. Mabilis kong pinunasan, naalala ko ang bilin ni nanay. Ang babae, kung malugi ng kaunting pera, kayang bumangon. Pero kung malugi ng karangalan, mahirap nang itayo ang ulo. Ayokong itayo ang ulo dahil matigas ang ulo ko. Gusto kong itayo ang ulo dahil sa katotohanan. Ngunit ngayon, wala nang pag-asang makatulog. Sa isip ko, may isang malinaw na kaisipan. Mula ngayon, hindi na ako makikipagtalo ng tama o mali. Sa pamamagitan ng mga salita. Hahayaan kong magsalita ang mga numero at mga dokumento. Dahil ang bibig ng tao ay maaaring idirekta. Ngunit ang ebidensya ay hindi. Umaga ng salo-salo. Gumising ako habang madilim pa ang langit. Kakaiba ang hangin sa apartment. Ang amoy ng isang kasal na kabubukas pa lang ng regalo ngunit punit na ang balot. Hindi ko ito tinawag na malas. Tinawag ko ito sa tamang pangalan. Isang senyales. Inihanda ko ang mga regalo ayon sa turo ng aking mga magulang. Magalang, maayos, hindi sobra. Isang maliit na garapon ng bird's nest, isang kahon ng tsaa, sariwang prutas, at ilang cake para sa mga pamangkin.
May ugali akong suriin ulit ang lahat, kaya bago balutin, tiningnan ko ulit ang listahan. Baka may kulang at gawing dahilan para sa panunumbat. Tanghali na gumising si Marco. Nagbihis siya, nagpabango, at mas matagal na tumingin sa salamin kaysa karaniwan. Tinitigan ko siya at natawa. Sa isang mapait na paraan, kayang ayusin ng tao ang buhok sa loob ng 3 minuto, pero hindi kayang ayusin ang puso sa buong buhay. Lumabas siya at nakita ang mga regalo. Bakit ang dami nito? Formalidad lang naman yung event na yan. Maikli akong sumagot, hindi gusto ni na tatay at nanay ang formalidad. Gusto nila ang katapatan. Nagkibit balikat si Marco, hindi na nagsalita. Umiiwas siya sa usapan, tulad ng isang taong umiiwas sa bayarin. Bandang 8:30, tumawag si Nanay Loida. Pinapabilis kami. Sunduin niyo ako. Maaga tayong umalis para makarating sa tamang oras. Matigas ang kanyang boses. Parang naguutos. Hindi ako kumontra. Dinala ko lang ang mga regalo sa kotse. Hindi kalayuan ang bahay ni Nanay Loida. Lumabas siya suot ang isang madilim na kulay na Filipiniana. Maayos na nakapusod ang kanyang buhok. May dalang bag na para bang may inihanda na siyang script. Pag-upo sa likod, agad niyang sinulyapan ang mga regalo sa harap at nagtanong ng may panunumbat. Ito lang? Mayaman ang balae, pero ganito lang ang dala? Baka pagtawanan tayo ng mga tao. Nakatitig lang ako sa kalsada. Kalmado akong sumagot. Naaayon po sa kaugalian ng mga regalo. Nay, hindi po kulang. Suminghal si Nanay Loida. Gaano ba karami ang naaayon sa kaugalian? Ang iba, pag nagdala ng regalo, isang malaking kahon ng bird's nest. Imported na inumin. Makapal ang sobre. Hindi ganitong maliliit na bagay. Hindi ako lumingon. Mahina ko lang sinabi. Mas pinapahalagahan po ng pamilya ko ang mabuting intensyon kaysa sa palabas. Sumulyap sa akin si Marco sa harap. Tapos sinabi sa kanyang ina na parang gustong magpalusot. Nay, si Angela po kasi, detalyadong tao. Siguro iniisip niya na ganito ang gusto ng biyenan niya. Ang salitang siguro iniisip niya ay parang pagpasa ng responsibilidad na para bang ako ang nag-imbento at siya ay nadamay lang. Hindi ako sumagot dahil alam kong kung magsasalita pa ako, magkakaroon ng dahilan si Nanay Loida para pagalitan ako dahil sa paglaban sa biyenan. Umarangkada ang kotse sa highway. Matraffic sa Manila tuwing umaga. Naghahalo ang ingay ng mga motor at busina. Tinitingnan ko ang kaguluhan sa labas at nag-isip. Bawat tao ay may sariling pasanin. Ang pagkakaiba lang, ang iba ay nagpupunyagi para sa isang subong kanin. Ang iba ay nagpupunyagi para sa karangalan. Si Nanay Loida sa likod ay hindi pa rin tumitigil. Patuloy siyang nagrereklamo. Ang ibang manugang. Bagong kasal pa lang. Alam na ang lugar. Marunong kumuha ng loob ng biyenan. Ikaw, lahat kinukwenta. Kahapon, pinapa-withdraw ko ang 5 milyon na savings mo, kumontra ka pa. Narinig ko ang salitang alam na ang lugar. At naramdaman kong napakapait. Ang alam ang lugar sa bibig niya ay hindi nangangahulugang alam ang tamang asal, kundi alam kung paano magbigay. Pinanatili ko ang aking boses. Hindi po ako kumontra, Nay. Ayoko lang pong gumawa ng bagay na hindi transparent. Tumawa ng sarkastiko si Nanay Loida. Transparent para saan? Ang babaeng kuripot. Makitid ang puso. Makinig ka, ang lalaki. Kailangan ng asawang kayang sumuporta, kayang magsakripisyo. Kung makakuha ng tulad mo, baka magsawa. Hinigpitan ko ang hawak sa manibela. Hindi ako takot sa banta ng pagsasawa. Nahihiya lang ako para sa taong gumagamit ng salitang iyon para piliting yumuko ang iba. Hindi ako nakipagtalo. Pumili ako ng ibang paraan. Ang paraan ng isang may-ari ng negosyo. Kapag nakakakita ng panganib. Isinuot ko ang isang earphone. Binuksan ang cellphone sa silent mode. Mabilis na gumalaw ang aking mga daliri. Nagpadala ako ng mensahe sa warehouse manager sa main branch. Sir, mula ngayon, itigil muna ang pagpapadala ng mga produkto para sa Karya Baskara.
Ang mga delivery receipt na hindi pa bayad o walang patunay ng pagtutugma ng utang, i-hold muna. Kung may tumawag na humihingi ng produkto, i-report sa akin. Tapos, nagpadala ulit ako ng mensahe kay Miss Tess sa accounting. Miss Tess, ilak lahat ng credit terms para sa Karya Baskara. I-print ang listahan ng mga utang, kasama ang mga patunay ng pagtanggap. Kung may joint account o special power of attorney na may kinalaman kay Marco, pakiipon ang data para sa akin. Hindi ako nagsulat ng mahaba. Nagbigay lang ako ng malinaw na utos na kayang kontrolin. Ganyan dapat ang negosyo. Hindi dahil malupit, kundi para iligtas ang sarili. Biglang nagtanong si Marco, nakatingin pa rin sa kalsada. Sinong tinetext mo? Maikli kong sinagot. Mga taga-tindahan. Kumunot ang noo niya. Anong text? Ayokong magkaroon ng problema. Hindi ako umiwas o nagkwento tungkol sa utang. Tumingin ako sa kanya. Kalmado ang boses ko. Nag-uutos lang ako. Para wala ng problema. Narinig ito ni Nanay Loida sa likod at agad na nanumbat. Pupunta sa isang family event. Pero puro utang pa rin ang inaasikaso. Babae talaga. Puro pera ang nasa isip. Ngumiti ako ng bahagya, hindi isang masayang ngiti, kundi ngiti ng isang taong nakakaunawa ng katotohanan. Palaging pinipintasan ng mga tao ang hindi nila makuha. Mahina akong sinabi, mas para sa paalala sa sarili kaysa sa pagsagot sa kanya. Ang pera ay hindi lahat, pero kung walang transparency, maaari nating mawala ang lahat. Lumiko ang kotse sa isang mas tahimik na kalsada. Dahan-dahang nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe mula kay Adrian. Mabilis akong sumulyap. Binasa lang ang notifikasyon na lumabas. Ate, yung numerong kagabi, may koneksyon sa transfer sa isang account na may pangalan ng isang tao sa loob ng Karya Baskara. Mas malalim ko pang hinuhukay. Sapat na ang isang linyang iyon para manlamig ang likod ko. Pero hindi na ako nagulat tulad kagabi. Ngayon, kakaiba. Napaka-aware ko. Masakit, pero nalampasan ko na ang yugto ng pagbagsak. Pinatay ko ang screen, itinago ang cellphone, at nag-focus sa pagmamaneho. Sumulyap sa akin si Marco. Lumambot ang kanyang boses. Kakaiba ka ngayon. Hindi ko siya tinitigan. Gusto ko lang maging tama sa harap ng aking mga magulang. At sa aking sarili. Nagbubulungan pa rin si Nanay Loida sa likod. Pero hindi ko na pinakinggan. May mga salitang kapag pinakinggan, ay magiging sugat. Ngunit kung ituturing na parang ingay lang sa kalsada, mapapanatili mo ang kontrol. Malapit na sa bahay ng aking mga magulang, kumabog ang puso ko. Hindi dahil sa takot sa komprontasyon, kundi dahil sa pag-iisip kay nanay. Si nanay, buong buhay niyang magalang, hindi kailanman nagsalita ng masama sa sinuman. Kung ngayon, dadalhin pa rin ni Nanay Loida ang kanyang matalas na dila para insultuhin ang aking pamilya. Alam kong hindi na ako mananahimik tulad ng mga nakaraang araw. Huminto ang kotse sa harap ng gate, huminga ako ng malalim, inayos ang mga regalo, at bumaba. Ang sinag ng araw sa umaga ay tumatagos sa mga dahon ng puno sa harap ng bahay. Napakaliwanag na nakikita ko ang bawat butil ng alikabok sa hangin. At nagbigay linaw din ito sa isang bagay. Ngayon, hindi na ako isang bagong kasal na kayang manahimik lang. Ako ay anak ng aking mga magulang. At responsable ako sa aking sariling karangalan. Kabubukas pa lang ng gate, lumabas na si nanay. Suot niya ang isang asul na duster. Maayos na nakapusod ang kanyang buhok. Amoy bawang pa ang kanyang mga kamay dahil nagluluto siya. Nang makita ako, ngumiti si nanay. Angela, nakauwi ka na anak? Tapos, lumingon siya kay Marco ng magalang. Manugang ko, nandito na pala. Nakatayo si tatay sa likod. Hindi gaanong nagsasalita. Tumangulang bilang bati. Matalas ang kanyang mga mata habang nagmamasid. Hindi mayaman ang pamilya ko na nagpapakitang gilas. Ang kanilang yaman ay nasa kaayusan, kalinisan, at sa paraan ng kanilang pagtanggap ng bisita. Pumasok ako sa bakuran. Nakita ang puno ng balimbing sa terrace. Nakita ang lumang kahoy na mesa.
na laging nililinis ni tatay tuwing linggo. Biglang nanikip ang lalamunan ko. Gaano man karami ang tindahan na pag-aari ko. Pag-uwi ko rito, anak pa rin ako ni nanay. Hinila ni nanay ang aking kamay. Halika, maghugas ka ng kamay. Tapos kumain na tayo. Nagluto ako ng paborito mo. Naamoy ko ang sinigang na baboy at pritong isda. May kasama pang bagoong at ensaladang talong. Simpleng pagkain na mainit. Inilapag ko ang mga regalo sa mesa. Nay, tay, may kaunti po akong pasalubong. Isang pangungusap lang ang sinabi ng aking ama. Ang pag-uwi mo lang. Sapat na. Pumasok si Nanay Loida bilang huli. Sinulyapan ang mga pagkain sa mesa na parang isang inspektor. Hindi siya pumuri. Hindi nagtanong kung napagod ba si nanay sa pagluluto, sinabi lang, ang dami niyo namang niluto, parang formalidad, pero kakaiba ang tono. Ngumiti pa rin si nanay. Hindi. Kung ano lang ang meron. Maupo na po kayo, nay. Hinila ni nanay ang upuan para kay Nanay Loida tapos pinaupo si Marco. Marco, dito ka umupo malapit kay tatay. Para maganda ang usapan ninyo, umupo kami sa mesa. Sinubukan kong panatilihing normal ang sitwasyon. Sinandukan ako ni nanay ng kanin. Mahinang nagtanong. Kamusta ka doon, anak? Ayos lang ba? Gusto kong sabihin hindi ayos. Pero sa harap ng lahat, sinabi ko lang, okay lang po. Nay, tinitigan ako ni nanay. Hindi na nagtanong pa. Pero alam kong naintindihan niya. Ilang subo pa lang. Inilapag ni Nanay Loida ang kanyang kutsara, inayos ang likod. Malinaw ang kanyang boses na parang nagbubukas ng isang programa. Ganito, Tay, Nay, dapat masayang araw ito, pero may isang bagay akong kailangang sabihin sa harap ninyo. Natahimik ang mesa. Hindi nagsalita si tatay. Dahan-dahan lang na inilapag ang kanyang kutsara at tumitig ng diretso sa kanya. Si nanay, malumanay pa rin. Opo, nay. Sige po, tumingin si Nanay Loida sa akin. Itong si Angela, naging asawa pero hindi marunong sumuporta sa asawa. Pinapa-withdraw ko ang savings niyang 5 milyon para sa puhunan ng asawa niya. Tinanggihan niya ako ng harapan. Babaeng kuripot na ganyan. Paano uunlad ang pamilya niya? Narinig ko iyon at nanlamig ang katawan ko. Hindi siya humingi ng paumanhin. Hindi pumili ng salita. Dinala niya ang usapin ng pera sa hapagkainan. Na parang isinasampay ang aking damit panloob sa publiko. Natigilan sandali si nanay. Pero nanatiling kalmado. Kung ganoon, kailangan din nating pakinggan ang magkabilang panig. Tumawa ng sarkastiko si Nanay Loida. Anong panig pa? Pagkasal na, ang pera ay pag-aari na ng dalawa. Gumagamit pa siya ng dahilan. Napapeles at kasunduan. Na para bang siya ang boss at ang asawa niya ang empleyado. Inilapag ko ang kutsara. Hindi ko kayang hayaang maupo ang mga magulang ko at pakinggan ang kanilang anak na iniinsulto ng ganito. Tinitigan ko ng diretso si Nanay Loida. Malinaw ang boses ko. Ganito po, Nay. Ipaliwanag ko po sa harap ni na tatay at nanay. Para transparent, hindi ko po withdraw ang savings. Dahil walang plano ng pagbabayad, walang pruweba ng pautang, at walang malinaw na plano ng cash flow. At bago pag-usapan ng awes 5 milyon, may gusto po akong itanong. Kumunot ang noo ni Nanay Loida. Anong bagay? Tumingin ako kay Marco. Direktang nagtanong. Marco? Ang set ng mga alahas na ginto ko. Sabi mo, hiniram mo para sa down payment ng lupa. Nasaan ang pruweba ng DP? Nasaan ang lupa? Kaninong pangalan? Natahimik si Marco. Ang piraso ng manok sa kanyang kutsara ay huminto sa ere at bumagsak pabalik sa plato. Sumulyap siya sa kanyang ina, na parang humihingi ng tulong. Agad na sumabat si Nanay Loida. Diyos ko, ginto na naman ang inuungkat. Ang ginto ay pag-aari ninyong dalawa. Hiniram niya. Di hiniram. Bakit pinapalaki na parang nawalan ng kayamanan? Hindi ko na siya tiningnan. Diretso akong tumingin kay Marco. Sagot. Marco. Nautal si Marco. Inaayos pa ang papeles. Ang transaksyon sa lupa ay mabilis.
Hindi kailangan ng komplikadong proseso na gusto mo. Noon lang nagsalita si tatay. Mabigat at kalmado ang boses. Ang negosyong walang papeles. Negosyo ba yan o laro-laro lang, Marco? Namula ang mukha ni Marco. Tumawa siya ng alanganin. Opo. Kukumpletuhin ko po. Mabilis na binago ni Nanay Loida ang usapan. Lumingon sa aking ina. Nakikita niyo po ba ang paraan ng pagtatanong niya? Hindi. Yan paggalang sa asawa. Mayaman ang anak niyo. Kaya minamaliit niya ang pamilya ng asawa. Sinasabi ko sa inyo, ang babaeng tulad nito, puro pera lang ang alam hawakan. Ngumiti ako ng mapait, pero magalang pa rin. Nay, sinasabi niyong hawak ko ang pera. Pero sino po ba ang palaging humihingi ng pera? Sino ang kumuha ng ginto nang walang paalam? Pruweba lang po ang hinihingi ko. Bakit naging hindi paggalang sa asawa? Nainis si Marco. Tumaas ang boses. Tama na, Angela. Sa bahay pa ng mga magulang mo, ipapahiya mo pa ako. Ang pangungusap na iyon ay parang isang sampal na hindi nakikita. Bago pa ako makasagot, nagpatuloy si Nanay Loida na may mas matalas na tono. Dapat lang ipahiya. Narinig ko. Itong si Angela. Sa labas mukhang magaling na negosyante. Pero hindi natin alam ang puso. Mayaman. Pero tago ng pera. Sino ang nakakaalam para kanino niya itinatago? Malakas na inilapag ng aking ina ang kanyang kutsara. Malinaw na narinig ang tunog. Tinitigan niya ng diretso si Nanay Loida. Hindi pa rin sumisigaw, pero matalas ang boses. Nanay Loida, ang sinasabi niyo po ay iniinsulto na ang anak ko. Pinalaki namin ang anak naming babae na mabuhay ng may karangalan. Ano po ang pruweba niyo? Para magsalita ng ganyan. Itinaas ni Nanay Loida ang kanyang baba. Ang pruweba, ayaw niyang magbigay ng pera sa asawa niya. Ang babae, nagsasakripisyo. Nagtatago siya ng pera. Ibig sabihin, may iba siyang plano. Tinitigan ko ulit si Marco. Ito na ang pagkakataon niyang sabihin ang isang pangungusap para ipagtanggol ako. Isang pangungusap lang, ma. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pero hindi siya nagsalita. Nanahimik lang siya at sinabing, Tama na, tama na. Kalma lang kayong lahat. Narinig ko ang salitang kayong lahat at nadurog ang puso ko. Asawa niya ako. Iniinsulto ako ng nanay niya sa harap ng mga magulang ko at tinawag niya kaming lahat na para bang pareho lang kami ng nanay niya sa isang walang kwentang debate. Naintindihan ko agad. Hindi niya kailangan ng katotohanan. Kailangan niya lang na manahimik ako. Para mapayapa siya, inilagay ng aking ama ang kanyang kamay sa mesa. Kalmado pa rin ang boses. Tatanungin ko ulit. Marco, ang ginto ng anak ko. Kung kinuha mo, kailangan mong magkaroon ng malinaw na pruweba. Tungkol sa 2 milyon, pera ng sinuman yan, may karapatan siyang magpasya. Walang pwedeng mamilit. Tumawa ng sarkastiko si Nanay Loida. Ang dali niyo pong magsalita. Pero ang anak niyo ay pumasok na sa pamilya ko. Dapat sumunod siya sa patakaran ng pamilya ko. Dahan-dahang tinitigan ni Nanay si Nanay Loida. Ang pagsunod ay sa mabuting patakaran, hindi para maliitin. Tinuturuan niyo ang manugang sa pamamagitan ng pamimilit, pang-iinsulto sa karangalan. Pasensya na po, hindi ko matatanggap ang ganyang paraan. Nakaupo ako doon, naririnig ang bawat pangungusap. Ang puso ko ay parang pinupunit. Ayokong maging tensyonado sina tatay at nanay dahil sa akin. Pero hindi ko rin kayang hayaang yapakan ang pamilya ko. Tiningnan ko ang mga pagkaing mainit pa. Tiningnan ang sinigang na niluto ni nanay. Bigla akong nasaktan. Niluto ni nanay ang pagkaing ito ng may pagmamahal, pero ginagamit ito ng iba bilang entablado para husgahan ang kanyang anak. Inilagag ko ang 2 kamay sa mesa. Matatag ang boses ko. Tatay, nanay, hihingi po ako ng pahintulot na magsalita ng diretsyo para tapusin na ito. Wala po akong utang na bulag na sakripisyo sa sinuman. Isa lang po ang kailangan ko. Respeto. Kung hindi ako nirerespeto ng pamilya ng asawa ko, hindi transparent sa pera, at iniinsulto pa ang aking karangalan, hindi ko na po kayang ipagpatuloy ito. Naging tahimik ang kwarto. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil hubad na ang katotohanan sa ibabaw ng mesa.
Sa gitna ng mga pagkaing mabango pa, habang malamig na ang puso ng mga tao, ang bigat ng atmosphere sa hapagkainan ay sapat na para marinig ang bawat kalansing ng kutsara sa plato. Nakaupo ng tuwid si tatay. Hindi inaalis ang tingin kay Nanay Loida. Inilagay ni nanay ang kanyang kamay sa gilid ng mesa. Nagpipigil. Alam kong nagpipigil si nanay na magsalita ng masama, para hindi masabing ang anak niya ang nagsimula ng gulo sa sarili niyang pamamahay. Pero may mga bagay na habang pinipigilan, lalong nagiging palalo ang iba. Ngumisi si Nanay Loida, tinitigan si nanay na parang nakatingin sa isang taong walang alam sa patakaran. Hindi mo kailangang turuan ako kung paano magdisiplina ng manugang. Pumasok na ang anak mo sa pamilya ko, kaya dapat sumunod siya sa patakaran ng pamilya ko. Ang pera niya ay pera na rin ng pamilya ng asawa. Dahan-dahang inilapag ni nanay ang kanyang kutsara at tinidor. Malumanay pa rin ang kanyang boses, ngunit matatag ang bawat salita. Nanay Loida, hindi po kita tinuturuan. Pinaaalalahanan ko lang po kayo ng isang bagay. Ang anak ko po ay tao, hindi ATM. Gusto niyo siyang mag-ambag. Gawin niyo po nang may respeto. Ang pamimilit, pagmumura, at pang-iinsulto ay pananamantala. Tumawa ng sarkastiko si Nanay Loida. Pananamantala? Nagsasabi ako ng katotohanan. Ang babaeng kuripot ay nagdudulot lang ng problema. Kung mahal niya ang asawa niya, siguradong na-withdraw na niya ang savings niya. Tinitigan ko si Marco. Nakayuko siya. Pinaglalaruan ng baso, na parang takot mag-angat ng tingin. Hindi man lang niya sinabing, "Ma, wag ganyan." Hindi man lang niya ako tiningnan. Noon ko naintindihan, ang lalaking ito ay hindi pumapanig sa katotohanan. Pumapanig lang siya sa kung ano ang hindi makakaabala sa kanya. Nagsalita si tatay, kalmado, at maikli ang boses. Sabi mo katotohanan, may pruweba ka ba kung saan nagkamali ang anak ko? Inaakusahan mo lang siya base sa pagtanggi niyang magbigay ng pera. Sumulyap si Nanay Loida kay tatay, tapos lumingon kay Marco na parang tumatawag ng tulong. Marco, sabihin mo nga kung paano ka tratuhin ang asawa mo. Nag-angat ng tingin si Marco. Nagtagpo ang aming mga mata sandali. Tapos umiwas siya. Nag-aalangan ang kanyang boses. Si Angela, medyo matigas ang ulo niya. Pinapahirapan niya ako. Isang pangungusap lang medyo matigas ang ulo, pero parang binuhusan ako ng mainit na tubig. Matigas ang ulo ko dahil humihingi ako ng pruweba. Matigas ang ulo dahil pinaninindigan ko ang prinsipyo. O matigas ang ulo dahil tumanggi akong ituring na bangko. Tinitigan ni nanay si Marco. Naging seryoso ang boses. Marco, sinabi mong pinapahirapan ka niya. Noong iniinsulto ng nanay mo ang asawa mo, hindi mo ba naramdaman na pinapahirapan din siya? Natahimik si Marco. Ang katahimikan na iyon ay parang tuldok sa lahat ng pagsisikap kong panatilihin ang magandang imahe. Naramdaman ni Nanay Loida na nanalo siya. Lalong tumalas ang boses. Huwag na kayong mag-inarte. Ang anak nyo, napakagaling. Mayaman siya, may kapangyarihan. Nagtatago ng ginto, nagtatago ng savings. Sino ang nakakaalam para saan? Ngayon, maraming babae na sa labas ay mukhang maayos. Hanggang doon, tumayo si nanay. Hindi sumigaw, hindi umiyak. Tumayo lang ng tuwid, nakatitig ng diretso kay Nanay Loida. Nanay Loida, sobra na po ang sinasabi ninyo. Kung pera ang pag-uusapan, kaya ko pang pakinggan. Pero sinasaling nyo na ang karangalan ng anak ko. Wala po kayong karapatan. Tumayo rin si Nanay Loida. Nakapamaywang. Wala akong karapatan? Manugang ko siya. Sumagot si nanay. Malinaw ang bawat salita. Anak ko siya muna. At tao siya. Ang pagiging manugang ay hindi nangangahulugang kailangang tumanggap ng insulto. Tiningnan ko ang dalawang babae na magkaharap. Ang isa, ang aking ina, buong buhay na matiyaga, hindi kailanman nanakit ng sinuman. Ang isa, ang aking biyenan, na handang gamitin ang kanyang dila para piliting yumuko ang iba. Aawatin ko na sana sila, nang humakbang si Nanay Loida, at itinuro ang mukha ng aking ina. Ganyan ka magpalaki ng anak, kaya bastos.
Babaeng matigas ang ulo at kuripot. Sa huli, masisira rin ang pamilya niyan. Hindi umatras si nanay. Pinalaki ko ang anak ko na mas gugustuhing magutom kaysa mawalan ng karangalan. Hindi para humingi sa pamilya ng asawa. Gusto niyong yumaman sa pamamagitan ng pamimilit sa manugang na mag-withdraw ng savings, subukan niyong manalamin. Kakatapos lang ng salitang manalamin. Nakita ko na lang na tumaas ang kamay ni Nanay Loida. PLA! Isang tuyong tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Natumba si nanay. Hawak ang kanyang pisngi. Ang buong katawan ko ay parang nakuryente. Umuugong ang aking mga tainga. Tumakbo ako, ngunit itinaas ni nanay ang kanyang kamay para pigilan ako. Nanginginig ang kamay ni nanay, ngunit malinaw at matatag pa rin ang kanyang tingin. Ayaw niyang mawalan ako ng kontrol sa sarili naming bahay. Lumapit si tatay para alalayan si nanay. Maputla ang kanyang mukha, mabigat at malamig ang boses. Lumayas kayo sa bahay ko. Nanlilisik pa rin ang mata ni Nanay Loida. Sinampal ko para turuan ng leksyon. Agad akong lumingon kay Marco. Naghintay akong sabihin niya ang isang salitang sorry o kahit man lang hilahin ang kanyang ina palabas. Ngunit nakatayo lang siyang parang estatwa, na utal. Ma, bakit ganyan? Yun lang, isang pangungusap na walang simula. Walang intensyong humingi ng tawad, walang tapang na ipagtanggol. Tinitigan ko siya. Bumagsak ang puso ko sa isang malalim na hukay. Ganitong asawa, para saan pa ang kasal na ito? Lumapit ako ng isang hakbang, hindi malakas ang boses ko, pero sapat para marinig ng lahat. Marco, mula noong sandaling sinampal ng nanay mo ang nanay ko, wala nang pwedeng pag-usapan ng maayos sa pagitan ng ating mga pamilya. Nakatayo ka lang dyan. Ibig sabihin, pumili ka na. Sumigaw si Nanay Loida. Huwag mong sisihin ang anak ko. Ang anak mo ang bastos. Hindi ako nakipagtalo kung sino ang nagsimula. Tinitigan ko lang siya ng diretsyo. Binago agad ang tawag ko sa kanya. Kasing lamig ng yelo. Ginang Loida, kasasampal mo lang sa nanay ko sa loob ng bahay namin. Pakiusap. Umalis na kayo. Hawak ni nanay ang kanyang pisngi. Mahinang nagsalita. Mula ngayon, wala na kaming balae. Natarantang tumingin si Marco sa kanyang ina, tapos sa akin. Angela, kalma ka muna. Uwi na tayo. Pag-usapan natin sa bahay. Umiling ako. Wala nang pag-uusapan sa bahay. Sa bahay mo man o sa bahay ko, hindi ko matatanggap na makitang iniinsulto ang nanay ko ng ganito. Tumingin ako kina tatay at nanay. Bumaba ang boses ko. Tatay. Nanay. Pasensya na po kung dahil sa akin. Naranasan niyo ito. Tinapik ni tatay ang balikat ko. Paos ang boses. Wala kang kasalanan anak. Ang may kasalanan ay ang taong hindi marunong rumespeto. Tumingin ako kay Marco sa huling pagkakataon. Hindi ako umiyak. Malinaw kong sinabi. Maikli. Na parang nagsasara ng isang kontrata. Magfa-file ako ng annulment. Mula ngayon, lahat ng usapin tungkol sa pera, ginto, at utang ay idadaan ko sa abogado. Huwag mo na akong tawaging asawa, dahil masyado mo nang ginamit yan para pagtakpan ang mga pagkakamali mo. Namutla si Marco. Ganyan na lang ba? Tapos na? Sumagot ako. Tapos na mula noong hinayaan mong maliitin ako ng nanay mo, at tuluyan nang natapos noong sinampal niya ang nanay ko. Magsasalita pa sana si Nanay Loida, ngunit binuksan na ni tatay ang pinto at tumayo doon. Hindi kailangang sumigaw. Sapat na ang kanyang presensya para paalisin sila. Inalalaya ni tatay si nanay papasok. Sumunod ako. Habang dumadaan sa pintuan, narinig ko ang kanilang mga yapak na papalayo. Ang bulong ni Nanay Loida. Ang mahinang pagtawag ni Marco sa pangalan ko. Lahat ay parang alikabok na tinangay ng hangin. Sa loob, naroon pa rin ang pagkain sa mesa. Mainit pa ang sinigang, ngunit alam ko, may mga bagay na kapag nabasag, hindi na maibabalik sa dati sa pamamagitan lang ng pag-init. Isang malutong na sampal sa mismong salo-salo ng aming pamilya.